Alam mo, Maria, sa tingin ko hindi mo talaga deserve na makasama sa biyaheng ito. Puro ka lang naman reklamo sa buhay. Buti pa ang ibang mga manugang marunong rumespeto sa pamilya ng asawa nila. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo ako sa gitna ng lobby ng isang marangyang hotel sa Tokyo, hawak ang aking maleta, habang ang mga salita ng aking biyenan ay tumatagos sa akin na parang punyal. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara, at kahit anong pilit kong lunukin hindi ko maalis ang bigat na iyon. Ang mga mata ko ay nanlaki at unti-unting lumabo ang aking paningin. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko kayang magpakitang mahina sa harap ni Doña Consuelo Oleti. Dahan-dahan kong inikot ang singsing sa aking daliri. Ang singsing na isinuot sa akin ni Rafael noong araw ng aming kasal, 5 taon na ang nakararaan. Ang araw na akala ko ay simula ng isang magandang buhay. Ang araw na akala ko ay makakasama ko na ang lalaking minahal ko ng buong puso. Mahal kita, ikaw, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang sabi ni Rafael sa akin noon, habang hawak ang aking mga kamay sa harap ng altar. Ngunit ngayon nakatayo ako rito sa Tokyo, sa isang biyaheng ako ang nagbayad ng lahat, at naririnig ko ang kanyang ina na sinasabi sa akin na hindi ako karapat-dapat. Tumingin ako sa paligid. Ang lobby ng hotel ay puno ng mga turista, mga Hapones na nag-uusap sa kanilang wika, mga dayuhang nagkakatuwaan habang naghihintay ng kanilang mga susi. Ang reception desk ay may maliwanag na ilaw at sa likod nito ay isang babaeng Hapones na nakangiti ng professional. Tila walang nakakaalam na sa gitna ng lahat ng kagandahang ito, may isang babae na pinagkakaitan ng kanyang karapatan. Ang biyaheng ito, ako ang nagplano nito. 3 buwan kong inilaan ang lahat, ang mga flight tickets, ang hotel reservations, ang mga restaurant bookings. Naisip ko na baka ito na ang pagkakataon upang ayusin ang aming pamilya. Baka sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, makakalimutan natin ang mga problema at makakabalik tayo sa dating saya. Binayaran ko ang lahat. Ang first class tickets para sa 4, si Rafael, si Doña Consuelo, si Diego at ako. Ang suite sa isang 5-starang hotel sa gitna ng Tokyo. Ang mga pagkain sa mga mamahaling restaurant. Ang shopping money para sa biyanan ko. At ngayon sinasabi niya sa akin na hindi ako karapat-dapat na makasama sa biyaheng ito. Hindi ako isang perpektong asawa. Alam ko iyon. Ngunit ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Noong kami ay ikinasal ni Rafael, ang pamilya Oleti ay baon sa utang 12 milyong piso. Ako ang nagbayad ng lahat. Hindi ako nagreklamo, hindi ako humingi ng kapalit. Ginawa ko iyon dahil mahal ko si Rafael at dahil naniniwala ako na kapag nagpakasal ka, pamilya mo na rin ang pamilya ng iyong asawa. Nang mag-aral si Diego sa kolehiyo, ako ang nagbayad ng kanyang tuition 5 milyong piso sa loob ng 4 na taon. Hindi ako nagdalawang isip. Kahit na alam kong hindi niya ako nirerespeto, kahit na alam kong madalas niya akong tinutuya sa likod, binayaran ko pa rin ang kanyang pag-aaral dahil yon ang tama. At nang magkasakit si Doña Consuelo, 3 taon na ang nakararaan, ang kanyang puso ay nangailangan ng operasyon. Ako ang nagbayad ng lahat ng hospital bills. 3 buwan siyang nakaratay sa ospital at ako ang nag-asikaso sa kanya. Inilabas ko ang kanyang gamot, tinyaga kong bisitahin siya araw-araw kahit na may trabaho ako. Hindi ako nagreklamo, hindi ako nagbilang ng nagastos. Bumili pa ako ng sarili kong condominium unit sa BGC na kapangalan sa akin. Hindi ko ito ginamit para sa sarili ko, pinapagamit ko ito sa pamilya ni Rafael tuwing may okasyon. Ngunit palaging sinasabi ni Doña Consuelo na iyon ay pag-aari ng pamilya. At nang gayon narito ako, sa Tokyo. Sa isang biyaheng ako ang nagbayad ng lahat. At sinasabi sa akin ng aking biyenan na hindi ako karapat-dapat. Hindi ko talaga maintindihan. Ang sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Akala ko ba ay marunong kang makisama, ngunit tila hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Ang aking magakamay ay nanginginig. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang aking mga kuko ay kumakapit sa aking palad na para bang hinahanap ko ang sakit upang ilayo ang aking sarili sa mas matinding sakit na nararamdaman ko sa loob. Vibrate ang aking telepono. Dali-dali kong tiningnan ito, umasang si Rafael ay magpapakita ng suporta. Baka naman may nagawa ka na namang ikinagalit ni Mama. Pakiayos na lang please, wag na nating palakihin. Napasinghap ako. Ang mga salita ng aking asawa ay parang dagdag na suntok sa aking dibdib. Hindi man lang niya ako tinanong kung ano ang nangyari.
Hindi man lang niya ako ipinagtanggol. Ang tanging pakialam niya ay huwag palakihin ang problema. Sandali lang, Tat. Ang boses ni Diego ay biglang sumingit malakas at nagmamadali. Ate, baka naman pwedeng mag-check-in na tayo, nagugutom na ako. Ikaw na bahala sa mga gamit ko. Tumingin ako sa kanya. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga shopping bag, mga binili niya kanina sa airport, habang ako ang nagbayad gamit ang aking credit card. Para bang ako ay isang katulong. Para bang wala akong halaga. Pasensya na po, yung boses ng receptionist ay nagsalita sa Ingles na may bahid ng Hapon. Ngunit ang inyong reservation ay para sa 3 tao lamang. Meron kaming 3 rooms, 2 standard at 1 suite. Hindi po kasama ang pang-4 na bisita. Napalingon si Doña Consuelo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagtataka. Ay nakalimutan ko yatang isama si Maria sa bilang. Pasensya na, akala ko kasi hindi nasasama. Akala ko ba ay may trabaho ka sa Lunes? Baka naman kailangan mong umuwi agad. Ang kanyang mga salita ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Plano niya ito mula pa noong una. Tumayo ako doon, hindi makapagsalita. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako magpapakita ng kahinaan sa harap nila. Dahan-dahan inilabas ko ang aking telepono. Binuksan ko ang banking app. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw kahit na ang aking mga mata ay malabo na. Maria, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi ako sumagot. Pinindot ko ang block all cards. Isang confirmation message ang lumabas sa screen. All credit cards under this account have been blocked. Any transactions will be declined. Nakita ko ang mukha ni Diego na namutla. Habang ang kanyang telepono ay nag-vibrate, ang kanyang card ay tinanggihan. Ate, bakit ayaw gumana ng card mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay nagulat. Hindi ko siya sinagot. Binuksan ko ang airline app at nag-book ng flight papuntang Seoul, South Korea, ngayong gabi, 8:30 p.m. Maria, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ulit ni Rafael, ang kanyang boses ay mas seryoso na. Sa wakas tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na iyon mahalaga sa akin. Dahan-dahan kong inalis ang singsing sa aking daliri. Ang singsing na isinuot ko sa loob ng 5 taon. Ang singsing na sumisimbolo sa isang pangako na hindi naman pala totoo. Lumapit ako sa reception desk at inilapag ang singsing sa counter. Paki-save po ito. Ang sabi ko sa receptionist, ang aking boses ay kalmado. Babalikan ko kapag handa na ako. Ang receptionist ay naguguluhan, ngunit kinuha niya ang singsing at inilagay ito sa isang maliit na kahon. Maria, anong ginagawa mo? Si Doña Consuelo ay biglang nagsalita, ang kanyang boses ay hindi na kalmado. Babalik ka rito, saan ka pupunta? Hindi ko siya sinagot. Binuksan ko ang aking maleta at kinuha ang aking passport. Pagkatapos lumingon ako sa kanila, sa aking biyenan na nagpakita ng kanyang tunay na kulay sa aking asawa, na hindi ako ipinagtanggol sa aking bio na itinuring akong katulong. Enjoy kayo sa Tokyo. Ang sabi ko, ang aking boses ay tahimik ngunit matatag. Ako muna ang mauuna. Lumingon ako at naglakad patungo sa pintuan. Hindi ako nilingon, hindi ko kaya. Kung titingnan ko sila, baka masira ako, baka umiyak ako, baka magmakaawa ako. Ngunit hindi na ako magmamakaawa, hindi na. Lumabas ako ng hotel at sumakay ng taxi. Ang driver ay nagsalita sa Hapon, ngunit hindi ko siya maintindihan. Ipinakita ko na lang ang address ng airport sa aking telepono. Habang umaandar ang taxi, tiningnan ko ang aking telepono. Isang notification ang kumislap sa screen, your credit card has been blocked. All transactions will be declined. Gumiti ako ng malamig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong may kontrol ako sa aking buhay. Ngayon, bulong ko, mararamdaman naman ninyo ang hirap ng walang pera. Nagugutom na kami dito sa Tokyo. Sagutin mo ako. Nakatitig ako sa screen ng phone ko. Binabasa ang mensaheng yon ng paulit-ulit. Si Rafael, ang lalaking 5 taon kong pinagtiyagaan. Ang lalaking hindi man lang nagawang ipagtanggol ako kanina sa lobby ng hotel. At ngayon nagugutom daw sila. Hindi ako nakaramdam ng awa. Wala. Tanging isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ko habang pinindot ko ang power button ng phone. Nagdilim ang screen, at kasabay noon tila ba nagdilim din ang lahat ng natitira pang pag-asa na may natitira pa sa amin ni Rafael. Ang maliit na hotel room sa Seoul ay tahimik.
Sa labas ng bintana kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, isang metropolis, na puno ng buhay, puno ng mga taong may kanya-kanyang laban. Ngunit dito sa loob ng apat na sulok na ito, ako lang mag-isa. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ayos lang sa akin iyon. Binuksan ko ang laptop ko. Ang ugali ng isang kwentista, dati-rati ang mga numero at spreadsheet ang naging sandata ko sa trabaho. Ngayon magiging sandata ko na rin sila para sa sarili kong buhay. Binuksan ko ang isang bagong dokumento at sinimulang i-type ang lahat. Ang mga pangyayari sa Tokyo, ang mga salita ni Doña Consuelo, ang katahimikan ni Rafael, ang pagmamadali ni Diego, bawat detalye isinulat ko, bawat pangyayari inilista ko. Gaya ng paggawa ko ng financial report, malinis, organisado, walang nawawala. Ngunit sa gitna ng pag-type, biglang tumigil ang mga daliri ko. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Seoul ay parang mga bituin na nahulog sa lupa. Napag-isip-isip ko, ilang taon na ba akong sumasabay sa agos ng buhay ng iba? Ilang taon ko na bang inuuna ang kagustuhan ng pamilya Oleti kaysa sa sarili kong kapakanan? Ang sagot ay sumakit sa dibdib ko. 5 taon. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa tabi ng laptop. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa akin, Attorney Ramon Bautista. Maria, nandito ka na ba sa Seoul? Ang boses niya sa kabilang linya ay kalmado, professional, ngunit may bahid ng pag-aalala. Opo, attorney, kakadating ko lang kanina. Mabuti, kailangan nating mag-usap. May natuklasan akong mga transaction na kailangan mong malaman. Umupo ako ng tuwid. Ano po iyon? May ilang segundo siyang katahimikan bago nagsalita. May isang real estate broker na nakipag-ugnayan sa biyenan mo tungkol sa condo unit mo sa BGC. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano? Ano pong ibig sabihin yon? Maria May, mga dokumento akong nakita. Ang sabi ng broker, may nag-utos na simulan ang proseso ng pagbebenta ng condo mo. Hindi nakapangalan sa iyo ang nag-utos. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Sino po? Si Doña Consuelo. Tumahimik ako. Ang ingay ng Seoul sa labas ay tila ba nawala lahat. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng puso ko, mabilis, malakas. Parang tambol na nagbabalita ng digmaan. Attorney, ang sabi ko, ang boses ko ay matatag kahit nanginginig ang loob ko. Gusto kong malaman ang lahat. Lahat ng kailangan kong malaman. Maria, kailangan kong kitanong, sigurado ka ba? Kapag sinimulan natin ito, hindi na ito maibabalik. Tiningnan ko ang notebook ko sa tabi ng laptop. Ang notebook na laging daladala ko, ang talaan ng lahat ng gastusin ng pamilya Oleti na ako ang sumasagot. Ang mga resibo ng mga grocery, ang bayarin sa kuryente at tubig, ang tuition ng mga pamangkin ko, ang mga travel expenses ng buong pamilya. 5 taon ng pagsasakripisyo, nakasulat lahat sa mga pahinang iyon. Sigurado po ako, attorney, magsimula na tayo. Pagkatapos kong ibaba ang phone, tumawag ako sa mga magulang ko. Halos 2 ring pa lang sumagot na si Mama. Maria, anak, bakit ganyan ang mukha mo, saan ka ba? Ang boses niya ay puno ng pag-aalala at nang makita ko ang mukha niya sa screen, halos maluha ako. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ngayon. Manasa Seoul po ako. Seoul, bakit? May sasabihin po ako sa inyo ni Papa. Pakinggan ninyo po ako. Kinuwento ko ang lahat. Ang hotel sa Tokyo, ang pagpapanggap ni Doña Consuelo, ang katahimikan ni Rafael, ang pagmamadali ni Diego, at ang pag-alis ko, ang pag-iwan ng singsing sa reception desk, ang pag-book ng flight papuntang Seoul, ang pag-block ng lahat ng card. Nang matapos ako, narinig ko ang paghikbi ni Mama. Ngunit si Papa ay tahimik. Ang kanyang mukha ay parang bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita. Galit. Hindi sa akin. Sa kanila. Anak, ang boses ni Papa ay mababa, seryoso. Hindi mo na kailangang magtiis. Pauwiin na kita. Ako na ang bahala sa kanila. Ngunit umiling ako. Hindi, Papa, hindi na ako uuwi na parang talunan. Gagawin ko ito sa paraan ko. Maria, Papa, 5 taon po akong nagtiis. 5 taon kong inisip na kung magiging mabuti akong asawa, mapagmahal na manugang, magbabago sila. Ngunit hindi po. Hindi sila magbabago. Kaya ngayon ako naman po ang magbabago. Natahimik si Papa. Ngunit nakita ko ang bahagyang pag-angat ng kanyang labi, isang ngiti. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Anak, ang sabi niya, gawin mo ang dapat mong gawin. Nandito lang kami. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang notebook ko. Kumuha ako ng ballpen at sumulat sa isang malinis na pahina. Magalayunin. 1. Kolektahin ang lahat ng ebidensya tungkol sa plano ni Doña Consuelo na ibenta ang kondo ko. 2.
I-freeze ang lahat ng pinagsamang asset ilipat sa pangalan ko. 3. Harapin ang pamilya Oleti, hindi na magtatago. Tiningnan ko ang listahan. Simple, malinaw, walang emotion, gaya ng isang financial plan. Ngunit bago ko maisara ang notebook, nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula kay Rafael. Maria, nasaan ka? Hindi gumagana ang mga card namin. Nagugutom na kami dito sa Tokyo. Sagutin mo ako. Gumiti ako ng malamig. Ngayon, bulong ko sa sarili ko, alam ninyo na ang pakiramdam ng walang pera. Pinindot ko ang power button, nagdilim ang screen, at sa katahimikan ng maliit na hotel room sa Seoul. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon. Kapayapaan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, alam kong may darating na bagyo. At sa pagkakataong ito, ako na ang gugawa ng unos. Alam mo, Maria, ang totoo, hindi ka naman talaga nagkulang. Ang totoo, sobra ka pa nga. Kaya nga madaling gamitin ang mga taong katulad mo. Kasi akala mo kapag nagbigay ka ng nagbigay may makukuhang kapalit. Wala. Wala kang makukuhang kahit ano. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang mga salitang iyon sinabi ng mahina-mahinahon na parang nagbabasa lang ng balita ay tumagos sa bawat ugat ko. Nakatayo ako sa harap ng banyo sa hotel room ko sa Seoul, hawak ang toothbrush nakatingin sa salamin. Ngunit hindi ko nakikita ang sarili ko. Ang nakikita ko ay ang mukha ni Doña Consuelo noong gabing iyon sa Tokyo. Ang ngiti niyang manipis, ang mga matang malamig, habang sinasabi sa akin na nalimutan niyang mag-book ng kwarto para sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang toothbrush ay nahulog mula sa kamay ko, tumama sa lababo, at ang tunog nito ay tila ba malayong malayo. Ang hininga ko ay biglang naging mabigat, parang may nakaupo sa dibdib ko. Hindi ako makaiyak, hindi ako makasigaw. Ang kaya ko lang ay tumitig sa salamin at makita ang isang babae na hindi ko nakilala, isang babae na 5 taong nagtiis, 5 taong nagbigay, 5 taong umasang may katuturan, ang lahat ng sakripisyo niya. Umupo ako sa sahig ng banyo. Ang lamig ng tiles ay dumampi sa balat ko, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang naramdaman ko lang ay ang bigat sa dibdib, ang bigat ng lahat ng mga taon na ibinigay ko sa pamilyang iyon. Ang mga grocery na binabayaran ko kada linggo, ang tuition ng mga pamangkin ko na ako ang sumasagot, ang mga travel expenses ng buong pamilya Oleti na palagi kong pinupondohan, ang bahay, ang kondo ko sa BGC na pinaghirapan ko na binili ko gamit ang sarili kong pera bago pa man ako pakasalan si Rafael. At ngayon ang sabi niya, hindi ako nagkulang, sobra nga ako, kaya nga madaling gamitin. Gumiti ako, isang ngiting walang saya, isang ngiting puno ng pait. Bulong ko sa sarili ko, ganon pala. Dahan-dahan akong tumayo. Binuksan ko ang laptop ko at ang screen nito ay nagliwanag sa madilim na kwarto. May isang email na naghihintay mula kay Attorney Ramon Bautista. Ang subject line ay simple, MGA Documento, Confidential. Binuksan ko ito. Isang PDF file, 47 na pahina. Sinimulan kong basahin. Ang unang pahina ay ang buod ng mga transaction ng pamilya Oleti sa nakalipas na 3 taon. Ang pangalawang pahina ay ang listahan ng mga account. Ang pangatlo, doon ko nakita ang una. Special Power of Attorney, Maria Leticia V. Oleti, Condo Unit BGC. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pangalan ko. Ang pirma ko. Ngunit hindi ko ito pinirmahan. Hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Peke tubulong ko. Peke ang pirma ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang susunod na pahina ay isang loan agreement. 20 milyong piso mula sa bangko na nakasecure laban sa kondo ko. Ang pangalan ko ang nasa dokumento. Ang pirma ko muli, peke. Ang nag-ayos nito, ang sabi ng dokumento, Doña Consuelo Oleti, bilang kinatawan ng may-ari. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang lamig, ang lamig ng isang taong nakakita na ng buong larawan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nahuhulog sa lugar. Ang susunod na pahina, isang transfer receipt. 5 milyong piso inilipat mula sa pinagsamang account namin ni Rafael, papunta sa personal na account ni Diego Oleti. Ang dahilan, pambayad sa utang. Isinara ko ang laptop. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng Seoul na kumikislap sa gabi. Ang ganda ng tanawin. Ngunit hindi ko ito nakikita. Ang nakikita ko ay ang mukha ni Doña Consuelo, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga salita. Alam mo, Maria, ang totoo, hindi ka naman talaga nagkulang. 5 taon, bulong ko. 5 taon kong binuhay ang pamilyang iyon. Ang mga bayarin, ang mga grocery,
ang mga luho nila, ang mga utang nila, at ngayon gusto nilang kunin ang huling bagay na akin. Tumawa ako, isang tawa na walang saya, isang tawa na puno ng pait at pangunawa. Hindi pala ako nagkulang, sabi ko sa salamin. Sobra nga ako, sobrang tanga. Kinuha ko ang phone ko. Pinindot ko ang numero ni Atty. Ramon. 2 ring pa lang sumagot na siya. Maria, nakatanggap ka na ba ng email? Opo, attorney, nabasa ko na lahat. Alam kong ka mahirap ito. Attorney, putol ko ang boses ko ay matatag, gusto kong malaman kung ano ang mga option ko. Natahimik siya sandali. Maria, ang pagpeke ng pirma ay isang malubhang krimen. Maaari mong kasuhan si Doña Consuelo ng falsification of documents. May ebidensya tayo. Ang loan agreement, ang SPA, lahat ito ay may pirma na hindi sa iyo. At ang 5 milyon na inilipat kay Diego. Bahagi iyon ng pinagsamang account ninyo ni Rafael. Sa ilalim ng batas, ang pera sa pinagsamang account ay itinuturing na conjugal property. Ngunit kung mapapatunayan natin na ang perang iyon ay galing sa iyong sariling kita, Attorney, putol ko umuli, lahat ng pera sa account na iyon ay galing sa akin. Si Rafael ay walang trabaho sa loob ng 2 taon. Ako ang sumuporta sa lahat. Kung ganoon, may laban tayo. Ngunit kailangan kong itanong, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Maria, gusto mo bang kasuhan sila? Gusto mo bang mabilanggo si Doña Consuelo? Tiningnan ko ang notebook ko sa mesa. Ang listahan ng mga layunin. Ang unang layunin, kolektahin ang ebidensya. Tapos na. Ang pangalawang layunin ay freeze ang mga asset. Hindi pa. Ang pangatlo, harapin ang pamilya Oletti. Attorney, sabi ko, hindi ko sila ikukulong. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong maging biktima. Gusto kong harapin nila ako. Gusto kong malaman nila na hindi ako biktima. Gusto kong malaman nila na ako ang may control. Natahimik si Atty. Ramon. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Naiintindihan kita, Maria, at sa totoo lang hinahangaan kita. Hindi lahat ng tao ay may ganitong kalinaw ng isip sa gitna ng ganitong sitwasyon. Salamat, attorney. May isa pa akong kailangan, gusto kong malaman kung paano ko sila masisira sa legal na paraan. Maria, attorney, 5 taon na akong nagtiis. 5 taon kong inisip na ang kabutihan ko ay sapat na, ngunit hindi pala. Ang kabutihan ko ay ginamit nila laban sa akin. Kaya ngayon kailangan kong ipakita sa kanila na may hangganan ang pasensya ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Atty. Ramon. Sige, Maria, ipapadala ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Ngunit tandaan mo, ang galit ay hindi magandang tagapayo. Ang batas ang magiging sandata mo, hindi ang emotion. Salamat, attorney. Alam ko po iyon. Ibinaba ko ang phone. Tiningnan ko ang notebook ko. Isinulat ko sa ilalim ng listahan ng mga layunin. Forn, siguraduhin na hindi na nila magagamit ang pangalan ko, hindi na kailanman. Ngunit bago ko maisara ang notebook, nag-vibrate ang phone ko. Ang screen ay nagliwanag, isang tawag mula sa numero ni Doña Consuelo. Tumigil ang puso ko sandali. Hindi ako sumagot, ngunit nag-ring ito muli at muli. Sa pangatlong ring, pinindot ko ang answer. Maria, anak, saan ka ba? Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng pag-aalala, ngunit alam ko na ang pag-aalalang iyon ay peke tulad ng pirma ko sa mga dokumento. Nag-aalala kami sa'yo, bumalik ka na, pag-usapan natin, nagkamali lang kami. Alam ko po ang lahat. Tumigil siya, ang katahimikan sa kabilang linya ay mabigat parang bato. Ano ang sinasabi mo, Maria? Alam ko ang tungkol sa bahay, alam ko ang tungkol sa utang, alam ko ang tungkol kay Diego, alam ko ang lahat. Natahimik siya. Sa loob ng ilang segundo, walang narinig, ang tanging tunog ay ang mahinang paghinga niya, mabilis, parang natatakot. Maria, anak, pakinggan mo ako. Hindi na po ako babalik at hindi ko kayo patatawarin. Pinindot ko ang end call. Ang aking kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa takot, sa determination. Tiningnan ko ang phone ko, nag-scroll ako sa contacts. Pinindot ko ang pangalan ni Papa. Isang ring pa lang, sumagot na siya. Maria, anak, anong oras na? Papa, kailangan ko ng tulong mo. May kailangan akong gawin at kailangan kong gawin ito ng tama. Narinig ko ang paggalaw ni Papa sa kabilang linya, ang tunog ng kama, ang pagbangon niya. Anong kailangan mo, anak? Kailangan ko ng abogado, ang pinakamagaling na abogado sa bansa. At kailangan kong malaman kung paano ko sila masisira sa legal na paraan. Natahimik si Papa. Pagkatapos, narinig ko ang isang mahinang tawa. Hindi isang tawa ng tuwa, isang tawa ng pagkilala. Sa wakas, bulong niya. Sa wakas, anak. 5 taon kong hinintay na marinig ang mga salitang iyon mula sa iyo. Papa, anak, kilala ko ang pinakamagaling na abogado sa bansa.
At hindi lang siya abogado, kaibigan ko siya. Kailan mo kailangan? Bukas, kailangan ko siyang makausap bukas. Gagawin ko, ngunit Maria. Opo, Papa. Natahimik siya sandali. Nang magsalita siya, ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Anak, hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Hindi dahil sa gusto kong masira ang pamilyang iyon, kundi dahil nakikita kong lumalaban ka na. Hindi ka na natatakot. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Hindi na po ako natatakot, Papa. Tapos na po ang takot. Ganun ba at ano na ang nararamdaman mo? Tiningnan ko ang laptop ko. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya, ang mga peking pirma, ang mga kasinungalingan. Galit po ang sabi ko. Ngunit hindi po yung galit na nagpapablur ng isip. Yung galit po na nagpapalinaw. Magaling, kanyan dapat. Nakangiti akong ibinaba ang phone. Tiningnan ko ang notebook ko. Isinulat ko sa ilalim ng listahan. Bukas kausapin si Papa tungkol sa abogado. Ngunit bago ko may sara ang notebook, nag-vibrate ang phone ko. Isang email mula sa bangko. Binuksan ko ito. Ang subject line, alert malaking transactions sa inyong account. Binasa ko ang nilalaman. At sa sandaling iyon, ang lahat ng lamig sa katawan ko ay pinalitan ng apoy. 10,000 PHP. Inilipat mula sa pinagsamang account Oleti ML and Oleti R. Patungo sa account ng Oleti D. 10 milyong piso. Inilipat. Ngayon, nanggawala ang pahintulot ko. Tiningnan ko ang oras. 11:47 ng gabi. Ang bangko ay sarado. Ang transaction ay nangyari at hindi ko ito maaaring bawiin hanggang bukas. Ngunit hindi ako nagpanic, hindi ako umiyak, hindi ako nagalit. Ngumiti ako. Bulong ko sa madilim na kwarto, kaya pala ganon. Kaya pala tumawag si Doña Consuelo, kaya pala bigla siyang nag-alala. Hindi dahil gusto niya akong makabalik. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil kailangan niya ng oras. Oras para ilipat ang pera. Oras para itago ang ebidensya. Oras para sirain ako bago ko sirain sila. Ngunit hindi niya alam na hawak ko na ang lahat ng dokumento. Hindi niya alam na nasa akin na ang ebidensya. Hindi niya alam na ang tawag niya, ang pag-aalala niya, ang nagsilbing huling piraso ng puzzle. Tinawagan ko si Papa muli. Papa, kailangan kong baguhin ang plano. Bukas hindi lang abogado ang kakausapin ko. Kailangan ko ring pumunta sa bangko. Anong ginangyari, anak? Nag-withdraw sila ng 10 milyon sa account ko. Ngayon lang. Kailangan kong i-freeze ang lahat bago pa nila maubos. Natahimik si Papa. Pagkatapos narinig ko ang malamig niyang boses, ang boses na ginagamit niya kapag may ginagawang desisyon. Anak, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bangko. Bukas ng umaga sarado na ang lahat ng account na may pangalan mo. Salamat, Papa. At anak. Opo, mag-ingat ka. Ang mga taong natatakot ay gumagawa ng mga mapanganib na bagay. Tiningnan ko ang phone ko, ang email mula sa bangko, ang 10 milyong piso na nawala. Alam ko po, Papa. Ngunit alam ko rin na ang mga taong natatakot ay nagkakamali. At ang mga pagkakamaling iyon ang siyang gagamitin ko. Ibinaba ko ang phone. Umupo ako sa harap ng laptop. Binuksan ko ang notebook ko. At sa ilalim ng listahan ng mga layunin, isinulat ko ang huling linya. Lox, 10 milyon, hindi ito mawawala. Ibabalik ko ito. Kasama ang interes, kasama ang lahat ng utang nila sa akin. Isinara ko ang notebook. Tiningnan ko ang mga ilaw ng Seoul sa labas ng bintana. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang isang bagay na mas matindi pa sa galit. Katiyakan, hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang tahimik na asawa. Hindi na ako ang mabait na manugang na ginagatasan. Ako na ang may control. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako babalik sa dating Maria. Ang babaeng nagtiis, ang babaeng ngumiti habang dinudurog ang sarili, wala na siya. Sa kanyang lugar ay isang bagong Maria. Isang Maria na may hawak na ebidensya. Isang Maria na may plano. Isang Maria na hindi na natatakot. Maria, alam mo bang pwedeng kasuhan ka ng pagnanakaw? At may ebidensya sila, sabi ng biyenan mo ikaw ang kumuha ng pera ng pamilya. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo ako sa labas ng opisina ni Attorney Ramon, hawak ang phone at parang may humigop sa lahat ng dugo sa katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ang mga salitang iyon, ikaw ang nagnakaw, ay paulit-ulit na umalingaw sa isip ko. Atio Ramon, narinig kong sambit ko, ngunit ang boses ko ay tila sa ibang tao. Anong ibig sabihin? Ebidensya. Maria, kailangan mong pumunta dito ngayon. May kailangan kang makita. Tiningnan ko ang orasan,
6:45 ng umaga. Ang araw ay kasisikat pa lang, ngunit ang mundo ko ay biglang nagdilim. Kahapon hawak ko ang lahat ng ebidensya. Kahapon ako ang may control. Ngunit ngayon ang biyanan kong si Doña Consuelo ay may ebidensya laban sa akin. Pagnanakaw. Ang salitang yon ay parang kutsilyo na bumabaliktad sa dibdib ko. Tumawag ako ng taxi. Sa loob ng sasakyan, hindi ako makatingin sa labas. Ang mga lansangan ng Maynila ay pamilyar, ngunit sa umagang iyon, lahat ay dayuhan. Ang mga gusali, ang mga tao, ang mga ilaw, lahat ay malabo, lahat ay malayo. Ang mga daliri ko ay malamig. Hindi ko na malayang hawak-hawak ko na pala ang kwintas na bigay ni Lola, ang tanging alaala ng babaeng nagturo sa akin na maging matatag. Manang okay ka lang, tanong ng driver. Opo't sagot ko ng gunit, hindi ko alam kung narinig ba niya ako. Ang boses ko ay tila lumulutang sa hangin. Pagdating sa opisina, mabilis akong naglakad papasok. Si Attorney Ramon ay nakaupo sa likod ng mesa, nakabukas ang laptop, at nasa harap niya ang isang folder na pula ang kulay. Ang mukha niya ay seryoso, mas seryoso kaysa kahapon. Umupo ka, Mariat, sabi niya. Umupo ako. Ang mga tuhod ko ay nanginginig. Anong nangyari? Tanong ko. Kahapon hawak natin ang lahat. Kahapon ikaw mismo ang nagsabi na may sapat tayong ebidensya para kasuhan sila. O nay, sabi niya, binuksan ang folder. Ngunit kahapon hindi pa natin alam na may inihanda pala silang depensa. Ang biyanan mo si Doña Consuelo ay nag-file ng kaso laban sa iyo kaninang madaling araw. Ang reklamo pagnanakaw ng pondo ng pamilya. Ano kung napalakas ang boses ko? Ako pa ang nagnakaw. Sila ang kumuha ng 10 milyon sa account ko, sila ang naglipat ng pera nang wala ang pahintulot ko. Alam ko, Maria, ngunit may ebidensya sila. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa folder. Ito ang bank statement na inilabas nila. Ayon dito sa nakalipas na 5 taon, ikaw ang nag-manage ng lahat ng account ng pamilya. Ang mga withdrawal, ang mga transfer, lahat ay may pirma mo. Peke ang pirma na yan, sigaw ko. Hindi ko alam ang mga transaksyong yan. Alam ko, ngunit kailangan nating patunayan yan. At habang hindi pa natin napapatunayan ang salita nila laban sa atin. Tiningnan niya ako ng diretso. Maria, kailangan kong malaman, may access ka ba sa lahat ng dokumento? Ang mga orihinal na pirma mo, ang mga kontrata, ang mga resibo. Tumango ako. Nasa akin ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga kontrata, ang mga bank statement, lahat. Ngunit kailangan kong malaman anong plano nila. Bakit bigla silang nag-file ng kaso? Gusto kanilang takutin, Todd, sabi ni Attorney Ramon. Gusto kanilang pahinain. Kung matatakot ka kung magpanik ka, baka umatras ka. Baka hindi mo na ituloy ang laban. Hindi ako atras. Sabi ko, ang boses ko ay pumapalakpak sa dingding ng opisina. Hindi ako natatakot sa kanila. Magaling, ngunit kailangan nating maging maingat. Ang kasong ito ay hindi basta-basta. Kailangan nating ipakita sa korte na ang lahat ng ebidensya nila ay peke. At kailangan nating gawin iyan nang mabilis bago pa nila maubos ang lahat ng pera mo. Tiningnan ko ang folder. Ang pulang folder na may pangalan ko. Ang folder na nagsasabing ako ang babaeng nagbayad ng lahat ng utang ng pamilya Oleti ay isang magnanakaw. Atip Ramon, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na. Ano ang susunod nating gagawin? Kailangan nating kausapin ang mga saksi. Kailangan nating kunin ang mga orihinal na dokumento. At kailangan nating gawin iyan ngayon bago pa nila malaman na nasa atin na ang lahat. Tumango ako. Sige, gawin natin. Umalis ako sa opisina na may dalang bagong resolution. Ang takot naroon pa rin ito. Ngunit sa tabi nito ay may mas malakas na puwersa, ang galit. Ang galit na hindi nagpapabulag kundi nagpapalinaw. Ang galit na nagtutulak sa akin na ipaglaban ang lahat ng sa akin. Tumawag ako kay Papa. Papa, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Anong nangyari, anak? Nag-file sila ng kaso laban sa akin. Sinasabi nila na ako ang nagnakaw ng pera ng pamilya. Natahimik si Papa. Pagkatapos narinig ko ang malamig niyang boses. Anak, nasaan ka na? Papunta na ako sa inyo. Kailangan kong makausap kayo ni Mama. Sige, nandito lang kami. At anak. Opo, huwag kang matakot. Hindi ka nila kayang sirain, hindi habang buhay pa ako. Ang mga salita ni Papa ay parang bakal na humahawak sa akin. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Alam ko po, Papa, salamat. Pagdating ko sa bahay ng aking mga magulang, si Mama ay nasa pintuan na nakahawak sa pinto, ang mga mata ay puno ng takot.
Ngunit nang makita ako ngumiti siya ang ngiting iyon na laging nagpapalakas sa akin. Anak, sabi niya niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Umiling ako. Mama, hindi ako nag-aalala. Galit ako. Ngunit anak, alam ko mama. Ngunit hindi ko hahayaan na sirain nila ako. Hindi ko hahayaan na kunin nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Umupo kami sa sala. Si Papa ay nakaupo sa harap ko, ang mga mata ay nakatuon sa akin. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan. Ang presensya niya ay sapat na. Papa, sabi ko, kailangan kong i-freeze ang lahat ng account. Kailangan kong ilipat ang lahat ng pera sa pangalan ko. At kailangan kong gawin iyan ngayon. Tumango si Papa. Ako na ang bahala sa bangko. Ngunit kailangan mong pumunta doon mismo. Kailangan mong pirmahan ang mga dokumento. Sige, gagawin ko. Tumayo ako. Tiningnan ko ang aking mga magulang, ang 2 taong hindi ako pinabayaan kahit kailan. Ang 2 taong naniniwala sa akin kahit na ako mismo ay nagdududa na. Papa, Mama, sabi ko, salamat sa lahat. Anak, sabi ni Mama, ang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang anak namin. At ipaglalaban ka namin hanggang sa dulo. Gumiti ako. Alam ko. At yan ang dahilan kung bakit hindi ako matatakot. Umalis ako ng bahay na may dalang bagong lakas. Pumunta ako sa bangko. Pumirma ako ng mga dokumento. Inilipat ko ang lahat ng pera sa aking pangalan. At sa bawat pirmang aking nilagdaan, nararamdaman ko ang bigat na lumalabas sa aking mga balikat. Pagkatapos pumunta ako sa opisina ni Attorney Ramon. Dinala ko ang lahat ng dokumento, ang mga kontrata, ang mga bank statement, ang mga resibo. Ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ako ang babaeng itinuturing nilang magnanakaw ay ang nag-iisang taong nagsasabi ng totoo. Atty. Ramon, Pater, sabi ko, inilapag ang mga dokumento sa mesa. Ito na ang lahat. Ang mga orihinal na pirma, ang mga kontrata, ang mga bank statement, lahat. Tiningnan niya ang mga dokumento. Ang mga mata niya ay kumislap. Maria, ito ay sapat na. May laban tayo. Alam ko. Ngunit kailangan kong malaman anong susunod na gagawin natin. Kailangan nating harapin sila. Kailangan nating ipakita sa kanila na hawak natin ang lahat. At kailangan nating gawin iyan bago pa nila tuluyang sirain ang pangalan mo. Tumango ako. Kailan? Bukas. May hearing tayo bukas ng umaga. Tiningnan ko ang orasan. 2:30 ng hapon. Ang araw ay mahaba pa. Ngunit alam kong sa sandaling iyon ang laban ay nagsisimula pa lamang. Atty. Ramon, sabi ko, salamat sa lahat. Maria, hindi mo kailangang magpasalamat. Trabaho ko ito, ngunit higit sa trabaho naniniwala ako sa laban mo. Gumiti ako. Alam ko. At iyan ang dahilan kung bakit alam kong mananalo tayo. Umalis ako sa opisina. Sa labas ang araw ay mainit. Ngunit sa loob ko may apoy na hindi mapapatay. Tiningnan ko ang phone ko. May message mula kay Rafael. Maria, kailangan nating mag-usap. Ngayon. Tiningnan ko ang message. Ang mga salita ay tila mga bato na bumabagsak sa aking dibdib. Ngunit hindi ako natakot. Sige, sankot reply ko. Sa bahay, ngayon, 1-0. Tiningnan ko ang oras, 2:45. May 1 oras pa ako. Sige, reply ko. Darating ako. At sa sandaling iyon, alam kong ang pag-uusap na iyon, ang pag-uusap kay Rafael, ay magbabago ng lahat. Ngunit hindi ko alam na ang pag-uusap na iyon ay magbubukas ng pinto sa isang mas malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na hindi ko inaasahan. Isang kasinungalingan na magpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Kung gagawin mo ito, sisirain kita. May alam ako tungkol sa'yo, isang sikreto na hindi mo gustong malaman ng lahat. Ang megasalitang yon ay tumama sa akin na parang isang latigo. Ngunit hindi ako ang babae na umiyak sa banyo ng hotel sa Tokyo. Hindi ako ang babaeng nanginginig habang hawak ang phone, naghihintay ng tawag mula sa isang lalaking hindi man lang nagtanong kung nasaan ako. Itinulak ko ang upuan paatras. Ang tunog ng kahoy sa sahig ay pumuno sa kwarto. Doña Consuelo, naubos mo na lahat ng sasabihin mo. Wala ka nang hawak sa akin. Ngunit ang kamay ko, ang kaliwang kamay kong iyon, ay hindi tumigil sa paglalaro ng singsing na nasa bulsa ko. Ang singsing na iyon na dapat kong isuot sa araw na ito. Ang singsing na sinuot ko sa loob ng 5 taon, na parang isang tanikala na hindi ko alam na suot-suot ko na pala. Maria, tapos na ang lahat. Sabi ni Attorney Ramon, ang boses ay tahimik ngunit matatag. Nasa atin ang lahat ng ebidensya, kaya mo ito. Tumango ako. Ngunit hindi ko maalis ang tingin sa pintuan ng conference room ng hotel. Ang pintuan na iyon ang maghihiwalay sa akin mula sa aking nakaraan at sa aking magiging kinabukasan.
B1 Chuambi Chukwakdoy daw. Ang umaga ay malamig. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking silid sa hotel, hawak ang kwelyo ng aking itim na blazer. Ang itim kulay ng tagumpay, kulay ng pagluluksa. Sa araw na ito pareho ang dalawa. Anak, Angie, boses ni Mama sa phone. Handa ka na ba? Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay walang luha. Ang mga kamay ko ay hindi nanginginig. Opo mama, handa na. Ang papa mo at ako ay nasa lobby na. Ngunit anak, opo, ano man ang mangyari, ipinagmamalaki ka namin. Hindi mo kasalanan na kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi mo kasalanan na sila ang naging ganito. Napahigpit ang hawak ko sa kwelyo. Alam ko mama, salamat. Pagbaba ko sa lobby, nakita ko si papa na nakaupo sa armchair, ang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Nang makita ako, tumayo siya. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan. Ang kanyang kamay sa balikat ko ay nagsabi ng lahat. Ate Ramon, Tom, sabi ko nang makita ang abogado na pumasok sa lobby, dala ang kanyang itim na leather briefcase. Nasa ayos ba ang lahat? O Maria, na-check ko na lahat. Ang projector, ang mga dokumento, ang mga audio recording, lahat ay handa. Tiningnan ko ang kanyang briefcase. Sa loob niyon ay ang mga tao ng aking paghihirap, ang mga kasinungalingan, ang mga palsipikadong pirma, ang mga ninakaw na pera. Lahat ay nakalagay sa mga folder na may label maayos, tulad ng aking buhay na sinubukan nilang sirain. Kailan sila darating, tanong ko. Tiningnan ni Atty. Ramon ang kanyang relo. Dapat ay nasa daan na sila. Sinabi mo 10:30 ng umaga, tama ba? O 10:00. Tiningnan ko ang orasan sa lobby. 9:45, 15 minuto pa. Maria, sabi ni Mama, hinawakan ang aking kamay. Hindi mo kailangan gawin ito ng mag-isa. Nandito kami. Alam ko mama, ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong harapin sila. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong nagtiis tulad ko. Para sa lahat ng babaeng sinabihan na tis lang kapag sila ay inaapi. Tumango si Papa. Ganyan ang anak ko, ganyan ka dapat. Pumasok kami sa conference room. Ang silid ay maluwag, may mahabang mesa sa gitna, mga upuan sa paligid. Sa isang dulo nakalagay ang projector na nakakonect sa laptop ni Atty. Ramon. Sa kabilang dulo ang mga upuan para sa mga bisita. Inilapag ko ang aking mga dokumento sa mesa. Ang mga ito ay nakaayos sa 3 file, ang mga kontrata na may peking pirma, ang mga bank statement na nagpapakita ng mga illegal na transaction, at ang mga audio recording ng mga pag-uusap na hindi nila alam na nire-record ko. Mariat, sabi ni Atty. Ramon huling pagkakataon. Sigurado ka bang handa ka na? Tiningnan ko ang pintuan. Sa likod ng pintuan na iyon, ang mga taong sumira sa akin, ang babaeng nagpakalat ng kasinungalingan, ang lalaking hindi ako ipinagtanggol, ang lalaking kumain ng pera ng aking pamilya. O, handa na ako. Bill, Kiwak Hop Matt Giading. 10:02, Angie, umaga. Bumukas ang pintuan. Si Doña Consuelo ang unang pumasok. Nakasuot siya ng kulay abong suit, ang buhok ay maayos na nakabun, ang mga mata ay nagsasala sa buong silid. Sa likod niya si Rafael nakayuko, ang mga mata ay hindi tumitingin sa akin. At si Diego na ang panga ay mahigpit na nakakuyom, ang mga kamay ay nasa bulsa. Ah, nandito ka na pala. Sabi ni Doña Consuelo, ang boses ay matamis ngunit may lason. Akala ko ba tumakas ka na? Hindi ako ngumiti, hindi ako kumibo. Tiningnan ko lamang siya, ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Umupo po kayo, sabi ko, ang boses ay kalmado. May sasabihin ako sa inyo. Umupo si Doña Consuelo, sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sinusukat ako, hinahap ang kahinaan. Sa tabi niya si Rafael na ang mga kamay ay nasa mesa nanginginig. Sa kabilang dulo si Diego na ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Sa kabilang panig ng mesa, ang aking mga magulang. Si Papa na ang mukha ay parang bato, walang emotion, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Si Mama na ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Atino Ramon, sabi ko, maaari mo bang ay sarap ang projector? Sige. Habang inayos ni Atty. Ramon ang projector, naramdaman ko ang tingin ni Rafael sa akin. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang mga mata na minsan kong minahal, ang mga mata na nangako ng walang hanggan, ay puno ng takot. Maria, bulong niya, hindi mo kailangang gawin ito. Rafael, sagot ko, ang boses ay tahimik na ngunit matatag. Hindi mo ako pinigilan noong kailangan ko. Huwag mo akong pigilan ngayon. Bumukas ang projector. Ang puting screen ay nagliwanag. At sa screen lumitaw ang unang dokumento. B. Tringbay Bangchung. Alam niyo ba kung ano ito? Tanong ko, itinuro ang screen. Ito ang pirma ko na hindi ko pinirmahan.
Tumingin ako kay Doña Consuelo. Ang kanyang muka, ang muka na laging nagpapakita ng kalmado at control ay biglang nagbago. Ang mga mata ay kumislap, ang panga ay bahagyang nanginginig. Ang dokumentong ito, patuloy ko, ay isang special power of attorney na nagpapahintulot sa akin na i-access ang lahat ng aking bank account. Ang pirma dito, itinuro ko ang screen, ay hindi akin. Hindi ko ito pinirmahan, hindi ko ito pinayagan, at hindi ko alam na umiiral ito. Kasi nung galingan sigaw ni Diego tumayo sa kanyang upuan. Ikaw ang gumawa niyan para magnakaw. Diego, sabi ko, ang boses ay hindi nagbago. Umupo ka. Hindi pa ako tapos. Wala kang karapatan. Umupo ka't sigaw ni Papa, ang kanyang boses ay kulog sa buong silid. Ang lahat ay natigilan. Si Diego na ang muka ay pula ay dahan-dahang umupo. Tiningnan ko ang screen. Itong itinuro ko ang pangalawang dokumento, ang 20 million na utang na kinuha sa pangalan ko. Hindi ko alam, hindi ko pinirmahan, hindi ko pinayagan. Ang silid ay biglang tahimik. Ang tanging tunog ay ang humuhuni ng projector. At ito ang ikatlong dokumento, ang 10 million na inilipat kay Diego, para sa sugal, para sa bisyo. Wala kang ebidensya at sigaw ni Diego nung gunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Gumiti ako. Hindi ang ngiting iyon na nagpapakita ng kabaitan, kundi ang ngiting iyon na nagpapakita ng tagumpay. Mayroon akong lahat, Diego, lahat. Binuksan ko ang folder sa harap ko. Kinuha ko ang isang stack ng mga papel, ang mga bank statement, ang mga kontrata, ang mga resibo. Ito ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na ako, ang babaeng itinuturing ninyong magnanakaw, ay ang nag-iisang taong nagsasabi ng totoo. Inilapag ko ang mga papel sa mesa. Ang lahat ng pera na ito, ang 20 million, ang 10 million, ang lahat ng transaction na ito ay nangyari nang hindi ko alam. Ang mga pirma ay peke. Ang mga autorisasyon ay gawa-gawa. At ang lahat ng ito, tumingin ako kay Doña Consuelo, ay inutusan ng isang tao. Susupdo ko, Doña Consuelo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Consuelo, ang boses ay nanginginig na. Sinasabi mo bang ako ang gumawa niyan? Hindi ko sinasabi, Doña, ipinapakita ko. Binuksan ko ang audio recording. Ang boses ni Doña Consuelo, ang boses na iyon, na matamis ngunit may lason, ay pumuno sa silid. Diego, huwag kang magalala. Ako na ang bahala. Kailangan lang nating maghanap ng paraan para makuha ang pera ni Maria. Nasa kanya ang lahat ng pera ng pamilya. Kailangan natin iyon. Ang kugamukha ni Doña Consuelo ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit mamapanot yung boses ni Diego. May paraan. Kakausapin ko ang abogado. Gagawa tayo ng mga dokumento. Kailangan lang nating makuha ang kanyang pirma, o kung hindi, gagawa tayo ng peking. Pinatigil ko ang recording. Ang silid ay tahimik. Alam niyo ba kung gaano kasakit na marinig yan? Tanong ko, ang boses ay nanginginig na sa unang pagkakataon. Ang marinig na ang taong tinawag kong mommy sa loob ng 5 taon. Ang taong inakala kong pamilya ko ay nagpaplano na nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi totoo iyan, sigaw ni Doña Consuelo tumayo sa kanyang upuan. Ikaw ang nag-edit niyan, ikaw ang gumawa niyan para siraan ako. Hindi ko kailangang i-edit, Doña. Ang recording na iyan ay original. May nakasama akong audio expert na nagpatunay na hindi ito minanipula. At mayroon pa akong higit pa. Binuksan ko ang isa pang recording. Consuelo, kailangan nating bayaran ang utang ni Diego. Malaki na ang utang niya sa mga tao. Kung hindi natin babayaran, papatayin nila siya. Ang boses ni Rafael. Alam ko, kaya nga kailangan nating makuha ang pera ni Maria. Siya lang ang may pera. Kailangan nating gawin ang lahat para makuha iyon. Ngunit mama, wala kang sasabihin, Rafael. Hinding-hindi mo siya ipagtatanggol. Naiintindihan mo ba? Opo. Ang boses ni Rafael, ang boses ng lalaking pinakasalan ko, ay puno ng takot. Ngunit ang takot na iyon ay hindi sapat para ipagtanggol ako. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya nagsalita. Rafael, sabi ko, ang boses ay malambot, ngunit matatag, minahal kita. Ibinigay ko ang lahat. Ibinigay ko ang aking oras, ang aking pera, ang aking puso. Ngunit hindi mo ako pinrotektahan. Hindi mo ako pinagtanggol. Maria, patawarin mo ako. Patawarin kita, Rafael, hindi mo lang ako binigo. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa pag-ibig. Loy Twinbo ko, Maria. Tiningnan ko ang lahat sa silid. Si Doña Consuelo na ang mukha ay patay na, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol, ang lahat ay nawala.
Si Diego na ang mga kamay ay nanginginig, ang mga mata ay puno ng takot. Si Rafael na ang mukha ay puno ng luha. At ang aking mga magulang, sina Papa at Mama, na nakaupo ng tahimik, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ni gayon, sabi ko, ang boses ay kalmado, tapos na. Hihingi ako ng diborsyo at hihingi ako ng kabayaran para sa lahat ng taon na sinayang ko. Kinuha ko ang singsing mula sa aking bulsa. Ang singsing na iyon, ang singsing na isinuot ko sa loob ng 5 taon, ang singsing na simbolo ng isang kasal na kasinungalingan, ay inilapag ko sa mesa. Ito ang katapusan, hindi ng kwento ko kundi ng kwento ninyo. Tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay nanginginig, ngunit hindi ko ipinakita iyon. Tiningnan ko ang aking mga magulang. Papa, Mama, umalis na tayo. Maria, ang boses ni Doña Consuelo ay biglang pumutol. Kung gagawin mo ito, sisirain kita. May alam ako tungkol sa'yo, isang sikreto na hindi mo gustong malaman ng lahat. Tumigil ako. Ang aking mga pa ay tila nakatanim sa sahig. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Anong sinabi mo? Tanong ko, ang boses ay halos bulong. Gumiti si Doña Consuelo, ang ngiting iyon na laging nagpapakita ng tagumpay. Ang ngiting iyon na laging nagpapakita na siya ang may control. May alam ako, Maria, isang bagay na hindi mo alam. Isang bagay na magpapabago sa lahat kung sasabihin ko ito sa lahat. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang bagay na hindi ko maintindihan, isang bagay na nagpaparamdam sa akin na mayroon siyang hawak na isang baril na hindi ko nakikita. Ano ang alam mo? Tanong ko, ang boses ay nanginginig na. Gumiti siya. Hindi mo ba gustong malaman o mas gugustuhin mong umalis na lang at kalimutan na lang ang lahat? Tiningnan ko ang aking mga magulang. Tiningnan ko si Attorney Ramon. Tiningnan ko si Rafael na ang mga mata ay puno ng takot, ngunit hindi sa akin, kundi sa kanyang ina. At sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay na hindi ko alam. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Sabihin mo sa akin, sabi ko, ang boses ay matatag. Sabihin mo sa akin ngayon. Gumiti si Doña Consuelo. Hindi dito, hindi ngayon. Ngunit kung itutuloy mo ito, Maria, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanang hindi mo gustong malaman. Alam mo ba, Maria, na alam ko ang tungkol sa pagkalaglag mo nung 2 taon ng kasal ninyo, nung nagpunta ka sa ospital mag-isa. Ang imaga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang bala na hindi ko nakita. Ang aking mga pagapa ay tila nakatanim sa sahig, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang silid, ang parehong silid kung saan ko inilatag ang lahat ng ebidensya, ang parehong silid kung saan ko ibinagsak ang singsing na isinuot ko sa loob ng 5 taon, ay biglang naging maliit na kasasakal. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig, ngunit puno ng lason. O, alam ko, at alam ko rin na hindi mo sinabi kay Rafael. Bakit? Takot ka bang mawala ang lahat? Takot ka bang iwan ka niya? Ang aking lalamunan ay sumikip. Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga mata ay napuno ng luha-luha na hindi ko kayang pigilan, luha na hindi ko alam na naroroon pa. 3 taon, 3 taon kong itinago ang sakit na iyon. 3 taon kong dinala ang pasaning iyon nang mag-isa sa katahimikan, sa mga gabing hindi ako makatulog habang si Rafael ay natutulog sa tabi ko. Paano mo nalaman? Ang aking boses ay halos hindi marinig. Gumiti si Doña Consuelo, ang ngiting iyon na laging nagpapakita ng kanyang tagumpay. May mga mata ako sa lahat ng lugar, Maria. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Maria, totoo ba ito? Ang boses ni Rafael ay puno ng pagkabigla. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata. Ang parehong mga mata na hindi ko kayang tingnan sa loob ng 5 taon, dahil sa tuwing titingnan ko siya, nakikita ko ang lahat ng bagay na hindi niya alam, lahat ng bagay na hindi ko kayang sabihin. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Ang aking mga kamay ay malamig. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, may isang bagay na kumislap sa aking isipan, isang alaala, isang detalye, isang bagay na hindi ko napansin noon. Noong gabing iyon, 3 taon na ang nakalilipas. Nang ako ay nasa ospital mag-isa. Umiiyak, hawak ang kamay ng isang nurse na hindi ko kilala, may isang bagay na hindi ko nakalimutan. Ang mga papeles na aking pinirmahan, ang mga form na aking nilagdaan. At isa sa mga iyon, isang form na may pirma ng isang taong hindi dapat naroon. Si Doña Consuelo. Ang kanyang panggalan ay nasa isa sa mga papeles bilang isang family representative. Hindi ko ito napansin noon dahil ako ay masyadong nasasaktan.
Ngunit ngayon sa silid na ito sa harap ng lahat ng taong ito naalala ko. Kung alam niya, kung siya ang nag-sign ng papeles na iyon, ibig sabihin ay alam niya mula pa nung una. Alam niya ang sakit na dinanas ko. Alam niya ang mga gabing umiyak ako sa banyo habang ang lahat ay natutulog. At hindi niya ginawa ang anuman. Hindi niya man lang ako kinamusta. Ang aking mga luha ay biglang tumigil. Ang aking mga kamay ay tumigil sa panginginig. Itinaas ko ang aking ulo, pinunasan ang aking mga pisngi, at tiningnan si Doña Consuelo ng diretso sa mga mata. Kung alam mo ang tungkol sa pagkalaglag, ang aking boses ay malamig matatag. Bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit hindi mo man lang ako kinamusta? Si Doña Consuelo ay natahimik. Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap na ito, siya ang hindi makapagsalita. Alam mo at wala kang ginawa. Patuloy ko ang bawat salita ay puno ng bigat. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil masaya ka. Masaya ka na nasaktan ako. Masaya ka na mahina ako. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Pero malikat sabi ko ang aking boses ay lumakas. Hindi ako mahina. Ako ang pinakamalakas na tao sa kwartong ito. Tiningnan ko si Attorney Ramon na nakaupo ng tahimik ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Idagdag natin ang paninirang puri sa kaso at idagdag din natin ang emotional distress. Tumango si Attorney Ramon. Kaya natin yan, may sapat tayong ebidensya. Tiningnan ko si Doña Consuelo, ang babaeng nag-isip na maaari niya akong sirain sa pamamagitan ng aking pinakamalalim na sakit. Akala mo sasaktan mo ako sa sikretong ito. Pero ang totoo, pinalakas mo ako. Ngayon hindi na ako magdadalawang isip. Sisirain ko kayo sa legal na paraan. Tumayo ako, kinuha ang aking mga dokumento at tiningnan ang lahat sa silid. Tapos na ang pagpupulong na ito, magkita na lang tayo sa korte. Lumakad ako patungo sa pinto, ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking puso ay mabigat ngunit malinaw. Ngunit bago ako makalabas, may humawak sa aking braso. Maria, patawarin mo ako. Ang boses ni Rafael ay puno ng luha. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Tiningnan ko siya. Ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking hindi ko kayang sabihin ang aking sakit. Ang lalaking hindi ko kayang ipagtanggol ako sa kanyang ina. Rafael, sa loob ng 5 taon, hindi mo alam ang lahat. Hindi mo alam ang sakit ko. Hindi mo alam ang pagod ko. Hindi mo alam ang pagmamahal ko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Maria, at hindi mo na malalaman, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Tapos na tayo. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking braso at lumakad ako. Hindi ako lumingon, hindi ko kaya. Sa labas ng silid sa tahimik na koridor ng hotel, ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Sumandal ako sa dingding, hinawakan ang aking dibdib at huminga ng malalim. Ang sakit na itinago ko sa loob ng 3 taon ay biglang lumabas. Ngunit sa halip na pahinain ako ito, ay nagbigay sa akin ng lakas. Lumakad ako patungo sa lobby, ang aking mga mata ay nakatuon sa labasan. Ang aking mga magulang ay sumunod sa akin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at pag-aalala. Maria, Angie, boses ni Papa ay malambot. Handa ka na ba? Tumingin ako sa kanya. Opo, Papa, handa na ako. Ngunit bago ako makalabas ng lobby, ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen. Yuki Tanaka, ang tour guide sa Tokyo. Maria-san, ang kanyang boses ay nag-aalala. May nakita akong kakaiba. May pumunta dito sa hotel kanina, hinahanap ka. Sinabi niya na siya ang iyong asawa, pero may kasama siyang babae. Ang aking kamay ay tumigil. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ano ang sinabi mo? Tanong ko, ang aking boses ay halos bulong. Sinabi niya na siya si Rafael Oletti. Patuloy ni Yuki, ang kanyang boses ay nag-aalala. Pero ang babae kasama niya, hindi siya mukhang kamag-anak. Mukhang malapit sila. Nakatayo sila ng napakalapit. At hawak niya ang kamay niya. Ang aking mga daliri ay kumapit ng mahigpit sa telepono. Ang aking isipan ay tumatakbo. Rafael sa Tokyo kasama ang isang babae. Kailan siya pumunta doon? Bakit siya pumunta doon? Maria-san, nandiyan ka pa ba? O ha, sabi ko, ang aking boses ay kalmado kahit na ang aking puso ay sumisigaw. Yuki-san, nakita mo ba kung saan sila pumunta? Pumunta sila sa reception, nagtanong sila tungkol sa iyo. Ngunit sinabi ko sa kanila na hindi ka na naroroon. Pagkatapos ay umalis sila patungo sa isang taxi. May sinabi ba sila? May narinig ka bang usapan? Kaunti lamang, sabi ni Yuki, ang kanyang boses ay nag-aalala.
Narinig ko ang babae na sinabi, sigurado ka bang hindi niya alam? At sinabi ng lalaki, hindi. Ngunit kailangan nating malaman kung saan siya nagpunta. Ang aking puso ay lumubog. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot, mga tanong na natatakot akong sagutin. Yuki-san, sabi ko, ang aking boses ay matatag, salamat sa pagtawag. Kailangan kong tapusin ito. Magingat ka, Maria-san. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa. Tumingin ako sa aking mga magulang na naghihintay sa akin ng may pag-alala. Maria, tanong ni Mama, anong nangyari? Tiningnan ko sila. Ang aking mga mata ay puno ng mga luha na hindi ko kayang pigilan, ngunit hindi ko rin kayang ipakita ang sakit na ito. Hindi pa. Wala, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Umuwi na tayo. Ngunit sa aking isipan, ang mga salita ni Yuki ay paulit-ulit na umiikot. Hawak niya ang kamay niya. Si Rafael, ang lalaking umiiyak sa harap ko, ang lalaking humingi ng tawad, ang lalaking nagsabing hindi niya alam ay nasa Tokyo kasama ang isang babae, hinahanap ako. At sa sandaling iyon napagtanto ko ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lamang isang duwag, siya ay isang sinungaling. Ang aking mga hakbang ay naging matatag. Ang aking isipan ay naging malinaw. Ang sakit na iyon ay naging galit. At ang galit na iyon ay naging lakas. Lalabas ako sa hotel, ang aking ulo ay mataas, ang aking puso ay mabigat ngunit matatag. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ka, Maria. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagtaksil sa pamilyang ito, hindi kami. Ang boses ni Doña Consuelo ay kalmado, malamig, parang nagbabasa lang ng resipe. Nakatayo ako sa harap niya sa opisina ng aming abogado. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa aking tagiliran. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na parang ako ang nagkasala, parang ako ang dahilan kung bakit nasisira ang pamilyang Oletti. Ang aking lalamunan ay sumikip. Hindi ako makaimik. Ang aking mga daliri ay kumapit ng mahigpit sa strap ng aking bag, ang mga kuko ay halos tumusok sa balat. Ang aking boses ay halos pabalong, hindi ko ito nakilala. Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Patuloy niya, ang kanyang mga labi ay nakaawang sa isang manipis na ngiti. Ang pag-alis mo sa Japan, ang pag-lock mo ng mga credit card, ginawa mo ito para sirain ang pamilya namin. Ikaw ang nagpasimula ng lahat. Ang aking dibdib ay sumikip. Ang bawat hininga ay parang may tumutusok sa aking baga. Ang babaeng ito, ang babaeng tumangging mag-book ng kwarto para sa akin sa Tokyo, ang babaeng nagpalipas sa akin ng gabi sa lobby ng hotel, habang ang kanyang pamilya ay natutulog ng mahimbing, ay nagsasabing ako ang nagtaksil. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ko pinayagang bumagsak ang mga ito. Hindi sa harap niya. Sa loob ng 5 taon, ang aking boses ay nanginginig. Ako ang nagbayad ng lahat. Ang mga bayarin, ang bahay, ang mga pag-aral ng inyong mga anak. Ako ang nag-ipon, ako ang nagtiis, ako ang nag-alaga sa inyong lahat. At ngayon sasabihin mo na ako ang nagtaksil. Ang kanyang kilay ay nagtaas. Hindi mo ba naiintindihan, Maria, ang pera na iyon, lahat ng iyon, ay para sa pamilyang ito. Hindi mo ito pag-aari. Kami ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na maging bahagi ng angkan na ito. At ito ang isinukli mo. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang babaeng ito, ang babaeng nagtangkang ibenta ang aking condominium, ang babaeng nagtago ng aking pagkakuha, ay nagsasabing ako ang may kasalanan. Ang aking mga mata ay napunta sa aking kasal. Ang singsing na isinuot ko sa loob ng 5 taon, ang simbolo ng isang pangako na niloko ng isang kasal na pinagtaksilan. Ang aking mga daliri ay umikot dito, parang nag-iisip kung dapat ko bang tanggalin ito ngayon. Ang iyong anak, ang aking boses ay pumutok. Ang iyong anak na si Rafael, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Ang kanyang mga mata ay kumislap. Huwag mong idamay ang anak ko sa Tokyo. Putol ko, ang aking mga luha ay hindi na mapigilan. Kasama ang isang babae. Hindi ako ang nagtaksil. Ang anak mo ang nagtaksil. Ang kanyang muka ay nanigas. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bitak sa kanyang maskara. Ngunit mabilis itong nawala. Kasinunggalingan, anya, ang kanyang boses ay malamig. Ang anak ko ay hindi kailanman. Alam ko ang lahat, putol ko, ang aking boses ay biglang naging matatag. Alam ko ang tungkol kay Camille. Alam ko ang tungkol sa lahat ng mga paglalakbay nila Taiwan, Thailand, Singapore. Alam ko ang lahat.
Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay nagsisiyasat sa akin naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Ngunit wala akong ibinigay. Hindi mo alam ang anuman anya ang kanyang boses ay pabulong. Alam ko ulit ko. At sa sandaling ito hindi ka na makakapagtago sa likod ng pamilya na iyon. Hindi na. Tumalikod ako at lumakad palayo ang aking mga hakbang ay matatag kahit na ang aking puso ay sumisigaw. Ang boses ni Doña Consuelo ay sumunod sa akin ngunit hindi ko ito pinansin. Sa labas ng opisina, ang aking mga tuhod ay nanghina. Sumandal ako sa pader, isinara ang aking mga mata at hinayaan ang mga luha na bumagsak. Ngunit sa halip na kahinaan naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko, isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen at Attorney Ramon. Maria, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan kong makita ka, may bago akong impormasyon. Ano ang nangyari? Tanong ko, ang aking boses ay pause. Hindi ito para sa telepono, Anya. Magkita tayo sa opisina. Ngayon, tumango ako kahit na hindi niya ito nakikita. Sige, pupunta ako. Isinara ko ang tawag at tumingin sa langit. Ang mga ulap ay kulay abo, parang ang aking puso. Ngunit sa likod ng mga ulap, alam kong may araw, kailangan ko lamang magpatuloy sa paglalakad. 2 oras ang nakalipas, nakaupo ako sa opisina ni Attorney Ramon. Ang kanyang mesa ay puno ng mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Maria, simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kailangan kong itanong sa iyo, handa ka na bang harapin ang lahat? Tumingin ako sa kanya. Handa na ako, kahit na ang ibig sabihin nito ay masaktan ka pa. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Anong ibig mong sabihin? Binuksan niya ang isang folder at inilabas ang mga litrato. Ang aking mga mata ay napunta sa mga litrato ni Rafael kasama ang isang babae. Ang babaeng iyon si Camille. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang braso, ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang gagamaga ito, sabi ni Attorney Ramon, ay kinuha ng isang pribadong investigador, ang iyong ama ang nagrekomenda sa kanya. Sa loob ng 24 na oras nakuha namin ang mga ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang mga litrato. Ang sakit na iyon ay bumalik. Ngunit sa halip na pahinain ako, ito ay nagbigay sa akin ng lakas. Kailan pa, no, tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. Sa loob ng 2 taon, sagot niya. Nagkita sila ng hindi bababa sa 2 beses bawat buwan. Naglakbay sila ng sama-sama Taiwan, Thailand, Singapore. Ang mga business trips na yon, lahat ng mga iyon ay kasama siya. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. 2 taon. 2 taon ng mga kasinungalingan, 2 taon ng mga lihim, 2 taon ng pagtataksil. Maria, ang boses ni Attorney Ramon ay nag-aalala. Okay ka lang ba? Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tuyo, hindi na ako nakakaiyak. Kaya pala bulong ko, ang aking mga daliri ay humahagod sa mga litrato. Kaya pala hindi na niya ako hinawakan. Kaya pala laging may dahilan para umalis. Kaya pala, ang aking boses ay pumutok. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip ngumiti ako, isang mapait malamig na ngiti. Hindi ako ang may kasalanan, sabi ko sa aking sarili. Hindi ako ang nagkulang, siya ang nagtaksil. Tumingin ako kay Attorney Ramon. Gusto kong makita siya, si Camille. Ang kanyang mga mata ay nagulat. Maria, sigurado ka ba? Or sagot ko. Kailangan kong makita siya. Kailangan kong malaman mahal ba niya si Rafael. Kinabukasan sa isang tahimik na cafe sa Makati, hinintay ko si Camille. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang aking puso ay kalmado. Hindi ako natatakot, hindi na. Dumating siya, mas bata sa akin, maganda, puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Alam kong sino ka, Anya, ang kanyang boses ay mahinahon. At alam kong bakit ka nandito. Tumingin ako sa kanya. Gusto ko lang malaman, mahal mo ba siya? Ang katahimikan, AI, bumagsak sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay nag-iwas, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa tasa ng kape. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pero hindi ko rin siya kayang bitawan. Gumiti ako, isang tunay na ngiti sa kabila ng lahat. Kung ganon pareho tayo, sabi ko. Pero ako kaya ko nang bitawan. Tumayo ako, kinuha ang aking bag at tumingin sa kanya. Salamat sa pagsagot. Ngayon malinaw na ang lahat. Lumakad ako palayo, ang aking mga hakbang ay matatag. Ang sakit na iyon ay hindi na mabigat.
Sa halip ito ay naging isang sandata. Sa opisina ni Atty. Ramon inilatag ko ang mga ebidensya sa kanyang mesa. Ito sabi ko ang magpapatibay ng aking kaso. Tiningnan niya ang mga ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Maria, ito ay sapat na upang gusto ko ng buong kabayaran putol ko. Lahat ng binayaran ko gusto kong ibalik. Tumango siya. Kaya natin yan, may sapat tayong ebidensya. Ang aking telepono AY nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen, Rafael. Ang aking puso ay tumibok ng malakas ngunit hindi ako nag-atubiling sagutin. Rafael, ang aking boses ay kalmado. Alam ko ang tungkol kay Camille. Alam ko ang lahat. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Pagkatapos ang kanyang boses ay pumutok. Maria, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi mo kailangang sabihin, sabi ko. Hindi na kailangan. Tapos na tayo. Huminga ako ng malalim. At sa lahat ng taon na sinayang ko sa'yo, babayaran mo. Lahat. Isinara ko ang tawag. Ang aking mga kamay ay nanginginig ngunit ang aking puso ay matatag. Maria, Angie, boses ni Atty. Ramon ay nag-aalala. Sigurado ka ba? Tumingin ako sa kanya. Oh, sigurado ako. Ngunit bago ko pa matapos ang aking pangungusap, ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Si Atty. Ramon. Maria, ang kanyang boses ay seryoso. May bagong information. Ang iyong biyenan ay naglipat ng titulo ng bahay, ang bahay na nakatayo sa lupa na binili mo. Inilipat niya sa pangalan ng kanyang anak na si Diego. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ano? At may bagong kaso siya laban sa'yo, patuloy niya. Sinasabi niya na ikaw ang nagtaksil, hindi si Rafael. Ang aking maga kamay ay kumapit ng mahigpit sa telepono. Ang mundo ay tila huminto. Maria, nandyan ka pa ba? Owner, sabi ko, ang aking boses ay kalmado kahit na ang aking puso ay sumisigaw. Nandito pa ako. Ngunit sa aking isipan, isang bagong apoy ang sumiklab. Ang babaeng ito, ang babaeng nagtangkang sirain, ako ay hindi pa tapos sa akin. Atty. Ramon, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ihanda natin ang ating depensa. Hindi ako magpapatalo. Hindi na. Ang araw ng paghuhukom ay dumating. Hindi ko alam kung gaano katagal ko itong hinintay. Ngunit ngayong nandito na ang puso ko ay kalmado, hindi dahil sa wala akong nararamdaman, kundi dahil alam kong handa na ako. Tumayo ako sa harap ng salamin sa aking silid na kasuot ng puting blazer. Puti ang kulay ng katotohanan ng kadalisayan. Ang kulay na hindi nila kayang sirain kahit anong gawin nila. Maria, tawag ni Itay mula sa labas ng pinto. Handa ka na ba? Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Itay sa hallway na kasuot ng dark suit, ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. O Itay, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Handa na ako. Sumakay kami sa sasakyan ni Atty. Ramon. Ang biyahe patungo sa korte ay tahimik. Hindi ako nagsalita, hindi rin siya. Ngunit sa bawat pagliko ng kalsada, nararamdaman ko ang bigat ng sandaling ito, ang bigat ng 5 taon ng pagtitiis ng pagmamahal na hindi nasuklian ng sakripisyo na hindi nakita. Pagdating namin sa korte, sinalubong kami ng mga kamera ng media. May mga reporter na sumisigaw ng mga tanong, ngunit hindi ako tumingin sa kanila. Itinuon ko ang aking mga mata sa harap sa pintuan ng korte na siyang magtatakda ng aking kapalaran. Sa loob, naramdaman ko agad ang lamig ng silid. Ang mga upuan ay puno ng mga tao, mga abogado, mga saksi, mga miyembro ng pamilya. Sa kaliwang bahagi nakita ko sila. Ang pamilya Oleti. Nakaupo si Doña Consuelo sa harapan, nakasuot ng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kayabangan. Sa tabi niya si Diego, ang kanyang mga mata ay naglalaro, hindi mapakali. At sa dulo ng hilera si Rafael, ang aking dating asawa. Tumingin siya sa akin nung pumasok ako. Ang kanyang mga mata puno ng pagkakasala, puno ng pagsisisi, ngunit hindi ako tumingin ng matagal. Itinuon ko ang aking mga mata sa harap. Umupo ako sa tabi ni Atty. Ramon. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang aking mga daliri ay kalmado, hindi ako nanginginig. Hindi na. Lahat ng tao ay tumayo, ang korte ay nasa session. Ang boses ng bailiff ay echo sa buong silid. Tumayo kaming lahat habang pumasok ang hukom, isang babae na may matalim na mata, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awtoridad. Umupo siya sa kanyang upuan, tiningnan ang buong silid at tumango. Umupo ang lahat. Umupo kami. Nagsimula na ang pagdinig. Ang korte ay nagpatawag para sa kasong ito. Simula ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at formal. Ang nagsasakdal, si Maria Leticia Villanueva Oleti, ay naghain ng kaso laban sa pamilya Oleti para sa pandaraya, paglabag sa tiwala at pagnanakaw ng ari-arian.
Ang nasasakdal si Doña Consuelo Oleti ay naghain ng counter case laban sa nagsasakdal para sa parehong mga paratang. Tiningnan ko si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa akin matalim malamig puno ng hamon. Simulan natin sa pahayag ng nasasakdal. Tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag, ang kanyang mga daliri ay puti sa pagkakahigpit. Huminga siya ng malalim at pagkatapos nagsimula siyang umiyak. Hindi tunay na iyak. Alam ko ang tunay na iyak, ang iyak na nanggagaling sa puso, ang iyak na hindi mo mapigilan. Ito ay hindi iyon. Ito ay isang pagtatanghal. Your Honor, simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Ang manugang kong ito, sinamantala niya ang kabaitan namin. Ninakaw niya ang lahat ng pera ng pamilya. At ngayon sinisira niya kami. Humikbi siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa mga utang niya. Ang anak ko, ang kawawang anak ko, iniwan niya nang wala man lang dahilan. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakababa, hindi siya makatingin sa akin. Hindi siya makatingin sa kanyang ina. Ang yung babae na ito, patuloy ni Doña Consuelo, ang kanyang daliri, ay nakaturo sa akin, ay isang sinungaling, isang magnanakaw, isang babaeng walang hiya na sumira sa aming pamilya. Ang mga salita ay dumating na parang saksak. Ngunit hindi ako kumibo. Hindi ako kumilos, nakaupo lang ako, ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang aking mukha ay kalmado. Your Honor, tumayo si Attorney Ramon, ang kanyang boses ay matatag. May ebidensya kami na nagpapakita ng kabaligtaran. Tumingin ang hukom kay Attorney Ramon. Magpatuloy. Kinuha ni Attorney Ramon ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Binuksan niya ito, kinuha ng mega dokumento at inilatag sa mesa. Your Honor, ang unang ebidensya namin ay isang kontrata ng power of attorney na may peking pirma ng aking kliyente. Ipinakita niya ito sa hukom. Ang pirma na ito, ihambing natin ito sa mga original na pirma ni Maria sa mga dokumento ng bangko. Makikita natin na hindi tugma. Ang pirma sa kontrata na ito ay ginawa ng ibang tao. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa bawat detalye. Ang iyong panggalawang ebidensya namin, patuloy ni Attorney Ramon, ay ang bank statements ng pamilya Oleti sa nakalipas na 5 taon. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Makikita natin dito na ang lahat ng gastusin ng pamilya, ang pagkain, ang bahay, ang mga utility bills, ang mga biyahe, ay binayaran mula sa account ni Maria, hindi mula sa account ng pamilya Oleti. Naramdaman ko ang pag-igting sa silid. Tumingin ako kay Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay nag-iba. Hindi na siya mapanghamon, nagsisimula na siyang mag-alala. Ang panggatlong ebidensya namin, sabi ni Attorney Ramon, ay isang transaction ng 10 milyong piso na inilipat mula sa account ni Maria patungo sa account ng anak ni Doña Consuelo, si Diego Oleti. Ipinakita niya ang dokumento. Ang transaksyon ito ay ginawa ng walang pahintulot ni Maria, ang kanyang pirma ay peke. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ginamit ng walang pahintulot. Ang gimagamata ni Diego ay nagliyab. Kasinungalingan, hindi totoo yan. Jegot sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay matalim. Ngunit huli na, ang kanyang reaction ay nakita ng lahat. Your Honor, sabi ni Attorney Ramon, ang kanyang boses ay kalmado. Ang reaction ng nasasakdal ay nagsasalita para sa sarili nito. Tumingin ang hukom kay Diego, pagkatapos ay bumalik sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso. Magpatuloy, sabi niya. Kinuha ni Attorney Ramon ang isa pang folder. At ngayon, Your Honor, ang huling ebidensya namin. Binuksan niya ito, kinuha ang mga litrato at mga transcript ng mensahe. Ito ay mga ebidensya ng pagtataksil ng asawa ni Maria, si Rafael Oleti, sa nakalipas na 2 taon. Ang silid ay naging tahimik. Naramdaman ko ang lahat ng mga mata na lumipat kay Rafael. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga litratong ito, patuloy ni Attorney Ramon, ay nagpapakita ng relasyon ni Rafael Oleti sa isang babaeng nagngangalang Camille Santos. Ang mga mensaheng ito ay nagpapakita ng kanilang relasyon, isang relasyon na nagsimula 2 taon na ang nakakaraan. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakababa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya makatingin sa akin. Your Honor, sabi ni Attorney Ramon, ang mga ebidensyang ito ay nagpapakita na ang pamilya Oleti ay hindi biktima. Sila ang mga nagkasala. Sila ang nagsamantala sa kabaitan ng aking kliyente. Sila ang sumira sa kanyang tiwala, sa kanyang pagmamahal sa kanyang buhay. Umupo si Attorney Ramon, ang silid ay tahimik.
Tumingin ang hukom sa mga dokumento, pagkatapos ay kay Doña Consuelo. May gusto ka bang sabihin, Mrs. Oletti? Tumayo si Doña Consuelo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Your Honor, ito ay mga kasinungalingan. Ang mga ebidensyang ito ay gawa-gawa lamang. Sinisiraan niya kami. Gawa-gawa ulit ng hukom, ang kanyang boses ay tuyo. Ang mga bank statements, ang mga kontrata, ang mga litrato, lahat ba ito ay gawa-gawa? Opo, Your Honor, sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay desperado. Siya ay nagbayad sa mga taong ito para gumawa ng mga peking ebidensya. Siya ay mayaman, kaya niyang bayaran ang sinuman. Tiningnan ko siya, ang babaeng ito, ang babaeng nagtangkang sirain ako, ay hindi pa rin sumusuko, ngunit hindi na ako natatakot. Your Honor, tumayo ako, ang aking boses ay kalmado. Maaari ba akong magsalita? Tumingin ang hukom sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aaral. Sige, Mrs. Oletti, lumapit ako sa harap, tumayo sa harap ng hukom. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat sa akin, ang mga mata ng pamilya Oletti, ang mga mataing media, ang mga mataing mga estranghero. Your Honor, simula ko ang aking boses ay matatag. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat. Ang pera ko, ang oras ko, ang pagmamahal ko. Hindi ako perpekto, pero hindi ako magnanakaw. Tumingin ako sa pamilya Oletti. Sila ang may utang sa akin, hindi ako ang may utang sa kanila. Ang gemagamata ni Doña Consuelo ay nagliyab, kasinunggalingan. Tahimik te sigaw NG hukom, bumalik ang aking mga mata sa hukom. Your Honor, sa lahat ng taon na iyon, hindi nila ako minahal, ginamit lang nila ako. Ginamit nila ang aking kabaitan, ang aking pera, ang aking pagsisikap. At ngayon gusto ko lang ng hustisya. Ang aking boses ay hindi pumutok. Hindi ako umiyak. Tumayo lang ako, ang aking mga mata ay tuyo, ang aking puso ay matatag. Hindi ako humihingi ng awan, sabi ko. Hindi ako humihingi ng labis. Humihingi lang ako ng katarungan. Ang katarungan na dapat ay matagal ko nang natanggap. Ang silid ay tahimik. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga salita. Ang bigat ng 5 taon ng pagtitiis na sa wakas ay nailabas ko. Tumingin ang hukom sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aaral. Pagkatapos tumango siya. Umupo ka, Mrs. Oletti. Umupo ako, ang aking mga kamay ay kalmado, ang aking puso ay mapayapa. Ang pagdinig ay tumagal ng ilang oras. Ang mga abogado ay nagtalo, ang mga saksi ay nagpatotoo, ang mga ebidensya ay sinuri. Ngunit sa bawat sandali naramdaman ko ang pagbabago sa silid, ang pagbabago sa mga mata ng mga tao. Ang katotohanan ay lumalabas at hindi ito may kukubli. Sa wakas tumayo ang hukom. Ang korte ay magpapahinga ng 30 minuto upang pag-aralan ang mga ebidensya. Pagkatapos ibibigay natin ang desisyon. Umupo ang lahat habang lumabas ang hukom. Ang silid ay napuno ng bulungan, ang mga tao ay nag-uusap, nagtatalo, naghihinala. Tumingin ako kay Attorney Ramon. Kaya natin to, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Ang mga ebidensya ay malinaw. Tumango ako. Alam ko. Ngunit sa kabilang bahagi ng silid narinig ko ang boses ni Doña Consuelo, pabulong, galit, desperado. Paano ito nangyari? Paano niya nalaman ang lahat? Hindi ako tumingin sa kanya, hindi ko na kailangan. Pagkatapos ng 30 minuto, bumalik ang hukom. Umupo ang lahat, ang silid ay tahimik. Ang korte ay gumawa ng decision call. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa pamilya Oletti. Sa kaso ng pandaraya at paglabag sa tiwala na isinampa ni Maria Leticia Villanueva Oletti laban sa pamilya Oletti, ang korte ay nagpapasya pabor sa nagsasakdal. Naramdaman ko ang pag-igting sa aking dibdib, ang pag-igting na hindi ko alam na hawak ko. Huminga ako ng malalim. Ang lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Maria Leticia Villanueva Oletti, kabilang ang condominium unit, ang mga bank accounts, at ang lahat ng mga investment ay mananatili sa kanya. Ang pamilya Oletti ay inuutusan na ibalik ang lahat ng mga ari-arian na kanilang kinuha nang walang pahintulot. Tumingin ang hukom kay Doña Consuelo. Si Doña Consuelo Oletti ay napatunayang nagkasala ng pandaraya at paggawa ng pekeng dokumento. Siya ay sinentensyahan ng 2 taong suspended sentence at inuutusan na magbayad ng kabayaran sa nagsasakdal. Ang gemagamata ni Doña Consuelo ay nagliyab. Hindi ito maaari. Tahimik, sigaw NG hukom. Si Diego Oletti ay inutusan na ibalik ang 10 milyong piso na illegal na inilipat mula sa account ng nagsasakdal. Tumingin ang hukom kay Rafael. Si Rafael Oletti ay inutusan na magbayad ng kabayaran sa kanyang dating asawa
para sa mga pinsalang dulot ng kanyang pagtataksil. Ang gumamata ni Rafael ay nakababa. Hindi siya nagsalita. Ang kaso ay sarado, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay formal. Ang korte ay nagpapasya pabor sa nagsasakdal. Ang nagsasakdal ay malaya na. Tumayo ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa kaginhawahan. Tapos na, malaya na ako. Tumingin ako sa pamilya Oleti kay Doña Consuelo, na ang muka ay puno ng galit kay Diego, na ang mga mata ay nagliliyab kay Rafael, na hindi makatingin sa akin. Tapos nabulong ko, malaya na ako. Lumakad ako palayo, ang aking mga hakbang ay matatag. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat sa akin, ngunit hindi ako lumingon. Sa labas ng korte sinalubong ako ng araw. Ang init nito ay bumalot sa akin, ang liwanag nito. Ito ay nagpapaliwanag sa aking muka. Huminga ako ng malalim, naramdaman ko ang hangin sa aking baga. Maria, tawag ni Itay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak ko, niyakap niya ako mahigpit mainit. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig sa paligid ko, ang seguridad, ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon. Tapos na, Itay, sabi ko, ang aking boses ay pabulong. Tapos na. Niyakap din ako ni Inay, ang kanyang mga luha ay bumagsak sa aking balikat. Anak, ipinagmamalaki ka namin. Ipinagmamalaki ka namin. Tumango ako, ang aking mga mata ay tuyo. Hindi na ako umiyak. Hindi na. Ngunit bago ako makalayo, narinig ko ang isang boses na kilala ko. Maria. Tumigil ako. Lumingon ako. Si Rafael. Nakatayo siya sa harap ng korte, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ang kanyang muka ay maputla. Maria, sandali, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto ko lang malaman, may pag-asa pa ba tayo? Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagtaksil sa akin, ang lalaking sumira sa akin ay nakatayo sa harap ko, humihingi ng pag-asa. Gumiti ako, isang malungkot na ngiti, isang ngiti na puno ng paalam. Wala na, Rafael, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Wala na talaga. Lumingon ako at lumakad palayo. Hindi ako nilingon. Umupo ako sa harap ng malaking bintana ng aking bagong kondo. Ang tanawin ng Maynila ay kumikislap sa ilalim ng hapon. Ang kahon ng mga gamit ay nakabukas sa paligid ko, ngunit hindi ako nagmamadali. Sa unang pagkakataon, walang naghihintay sa akin, na magulat, walang magtutuwid ng aking ginawa, walang magsasabing, hindi ganyan dapat. Binuksan ko ang isang kahon at kinuha ang mga frame ng larawan. Ang litrato ng aking mga magulang, sina Itay at Inay, ngumiti sa akin. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang larawan ng aking sarili, kuha noong graduation ko sa kolehiyo. Bata pa ako noon, puno ng pangarap, hindi pa alam kung gaano kahirap ang daan na darating. Inilagay ko ang mga ito sa bookshelf, inayos ko ng maigi. Hindi ko kailangang magtanong kung saan ilalagay. Hindi ko kailangang magpaalam. Huminga ako ng malalim at saka sinabi sa sarili ko sa boses na halos bulong, ito ang bahay ko. Ito ang buhay ko. Kinabukasan, nakatayo ako sa Naya Terminal 3, hawak ang isang karatula na may nakasulat na Yuki Tanaka. Ilang segundo pa lumabas ang isang babaeng may maikling itim na buhok, nakangiti, kumakaway. Maria-san, sigaw niya, mabilis na lumapit sa akin. Niyakap ko siya mahigpit mainit. Parang matagal ko ng kaibigan, kahit na ilang buwan pa lang kaming nagkakilala. Sa Tokyo siya ang naging sandigan ko noong wala akong mapuntahan. Ngayon narito siya sa Maynila upang makita ang aking bagong buhay. Maria-san, mukhang masaya ka na ka. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. I'm happy for you. Gumiti ako. O Yuki, masaya na ako. Sa wakas. Naghapunan kami sa isang restaurant sa BGC, kumakain ng sinigang na gusto niyang subukan. Pinag-usapan namin ang mga plano, ang kanyang trabaho sa Tokyo, ang aking bagong posisyon, ang mga lugar na gusto naming puntahan. Maria-san, sabi niya, seryoso ang muka. Naaalala mo ba noong nasa Tokyo ka? Noong gabi na yon, nag-isa ka umiyak sa lobby ng hotel. Tumango ako. Oh, hindi ko makakalimutan. Ngayon ibang-iba ka na. Mas maliwanag ang iyong mga mata. Mas magaan ang iyong mga hakbang. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Yuki. Kung hindi kita nakilala noon siguro, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gumiti siya. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Maria-san. Ikaw ang nagligtas sa iyong sarili. Tinulungan lang kita na makita iyon. Lunes NG, umaga, nakatayo ako sa harap ng isang modernong gusali sa Makati. Ang bagong trabaho, Chief Financial Officer ng isang international firm. Ang pangalan ko ay nakaukit sa brass plate sa pintuan, Maria L. Villanueva. Hindi na Oleti, Villanueva na naman.
Ang unang linggo ay puno ng mga meeting spreadsheet at bagong muka. Ngunit sa bawat oras na darama ko ang paggalang na ibinibigay sa akin. Ang aking mga kasamahan ay nakikinig kapag nagsasalita ako. Ang aking mga ideya ay pinahahalagahan. Hindi ako kailangang magpanggap. Hindi ako kailangang magpakumbaba. Nang sobra, hindi ako kailangang patunayan ang aking halaga sa mga taong ayaw makakita nito. Isang hapon tinawag ako ng aking assistant. "Ma, may tumawag ang iyong ama." Kinabahan ako sandaling ngunit ngumiti ako nang marinig ko ang boses ni Itay sa kabilang linya. "Anak," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Ipinagmamalaki ka namin. Alam naming kaya mo." Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. "Salamat, Itay." "Halika na anak," pagsingit ni Inay na nasa tabi niya. "Umuwi ka na. Handaan natin ang bagong simula mo." Gumiti ako. "Salamat mama, papa, mahal ko kayo." "Mahal ka rin namin anak," sabi ni Itay. "Sasabihin namin sa iyo ang lahat ng detalye ng handaan mamaya. Maghanda ka na." "Opo, Itay, maghahanda ako." Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa bintana ng aking opisina. Ang mga gusali ng Makati ay nakatayo nang mataas ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala akong iniisip na problema. Wala akong inaalala na pagkakamali. Wala akong kinakatakutan na sasabihin ng iba. Tumayo ako, inayos ang aking mga gamit at naghanda ng umuwi. Pagdating ko sa condo, may nakita akong puting envelope na nakaipit sa ilalim ng pinto. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo, walang return address. Tanging ang aking pangalan sa harap nakasulat sa malinis na sulat kamay. Kinuha ko ito, binuksan ng dahan-dahan. Sa lubis ang tanging card ang naroon. Binuksan ko ito at binasa, "Congratulations, Maria. You deserve this. Someone who believes in you." Tumigil ako. Tiningnan ko ang sulat kamay familiar, ngunit hindi ko matukoy. Tumingin ako sa paligid, parang may nagmamasid sa akin. Ngunit walang tao. Tanging ang katahimikan ng aking bagong tahanan. Sino ang nagpadala nito? Muli kong binasa ang card. "Someone who believes in you." Walang pangalan. Walang palatandaan. Ngunit may kakaiba sa sulat kamay na iyon, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang bagay na parang alaala na hindi ko maalala. Inilagay ko ang card sa mesa, ang aking mga daliri ay humahagod sa papel. Ang tanong ay nanatili sa aking isipan, lumalaki, hindi maalis. Sino ang naniniwala sa akin? At bakit hindi nila ipinakilala ang kanilang sarili? Ang telepono KOA biglang nag-vibrate sa tabi ng kama, 2:00 ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa kwarto ay ang glow ng phone screen at ang pangalan sa caller ID ay hindi familiar. Isang numero mula sa isang ospital sa Maynila. Pinindot ko ang answer, ang boses ko ay pause pa sa antok. "Hello?" Maria Oleti, boses ang babae sa kabilang linya, seryoso, professional. "Ito po ang Manila General Hospital. Ang biyenan niyo po, si Doña Consuelo Oleti, ay na-stroke. Nasa critical condition po siya. Humihingi siya ng pagkakataong makita kayo." Napaupo ako sa kama, ang puso ko ay biglang bumilis. Ang mga salita ay parang tumama sa akin ng paulit-ulit na stroke. Critical condition, humihingi ng pagkakataong makita ako. Tumahimik ako. Ang mga alaala ay bumalik, ang malamig na mga mata niya noong unang araw na iyon sa Tokyo, ang mga salitang puno ng pagmamaliit, ang mga plano niyang nakawin ang aking tahanan. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon, ang taon ng pagsubok na patunayan ang aking halaga sa isang babaeng hindi ko kailanman napalugdan. "Maria," tanong engineers, "naririnig niyo pa ba ako?" Napalunok ako. Tumingin ako sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa di kalayuan. Ang bagong kondo ko, ang bagong buhay ko, ang babaeng hindi na si Maria Oleti. Sigit bulong ko, ang boses ko ay halos hindi ko makilala. "Pupunta ako." 1 oras akong nakaupo sa taxi, ang mga kamay ko ay nakakapit sa aking bag. Ang mga tanong ay umiikot sa aking isipan. Bakit niya ako gustong makita? Ano ang sasabihin niya? At bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, nararamdaman ko pa rin ang kaba na ito? Pagdating ko sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay pumuno sa aking ilong. Ang mga ilaw ay malamig, ang mga pasilyo ay tahimik. Itinuro ako ng nurse sa ICU room, isang pribadong kwarto sa dulo ng hall. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Ang babaeng nakahiga sa kama ay halos hindi ko nakilala. Ang Doña Consuelo na kilala ko, ang babae na laging nakatayo ng tuwid, ang babaeng may matalim na dila at malamig na titig ay isa ng anino. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga pisngi ay lumubog, ang kanyang buhok ay manipis at kulay abo.
Ang mga tubo ay nakakabit sa kanyang mga braso, ang makina ay pumipintig sa tabi niya. Dahan-dahan akong lumapit. Ang mga hakbang ko ay tahimik sa sahig. Binuksan niya ang kanyang mga mata mabagal. Parang ang bigat ng kanyang mga talukap ay napakalaki. Nang makita niya ako may kumislap sa kanyang mga mata isang bagay na hindi ko maintindihan. Dumating ka, ang boses niya ay mahina halos bulong. Akala ko hindi ka na darating. Umupo ako sa upuan, sa tabi ng kama. Bakit mo ako pinatawag? Tumawa siya ng mahina isang tuyot malungkot na tunog. Alam kong galit ka sa akin at may karapatan kang magalit. Sinira ko ang buhay mo, kinontrol kita, ginamit kita. Tumigil siya huminga ng malalim ang mga tubo ay pumipintig. Pero alam mo ba kung bakit kasi natatakot ako? Natatakot akong mawala ang lahat. Natatakot akong mag-isa. Nanatili akong tahimik. Ang mga salita niya ay parang lumulutang sa hangin mabigat at totoo. Ang totoo, patuloy niya ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Hindi kita nagustuhan nung una kasi nakita ko sa'yo ang lahat ng wala sa akin. Ang talino mo, ang galing mo, ang bait mo, at natakot ako na mas higitan mo ako. Ang imaga salita ay tumama sa akin, hindi bilang galit kundi bilang isang bagay na mas malalim. Sa loob ng 5 taon, hinintay kong marinig ang mga salitang ito. Hinintay kong maunawaan niya ako. Ngunit ngayon nang naririnig ko na wala akong naramdaman kundi isang kakaibang kapayapaan, tumingin ako sa kanya ang babaeng nagpahirap sa akin. Ang babaeng nagtangkang nakawin, ang aking tahanan. Ngunit sa sandaling ito, hindi ko na siya nakita bilang kaaway. Nakita ko siya bilang isang matandang babae nag-iisa na tatakot. Alam mo, sabi ko ang boses ko ay kalmado. Sa loob ng 5 taon, hinintay kitang mahalin ako, hinintay kitang tanggapin, pero hindi mo ginawa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata mabagal tahimik. Pasensya na Maria, tumahimik ako. Ang mga salita na iyon, ang mga salitang hinintay ko ng napakatagal ay dumating sa wakas. Ngunit hindi ko na kailangan ang mga ito. Hindi na. Pinapatawad kita, Con. Sabi ko ang boses ko ay matatag. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong palayain ang sarili ko. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nasa aking tagiliran. Hindi na kita makikita ulit, pero gusto kong malaman mo hindi na ako galit. Malaya na ako. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat Maria, salamat. Tumango ako, lumingon ako at lumakad patungo sa pinto. Ang aking mga hakbang ay mas magaan kaysa noong pumasok ako. Sa labas ng pinto sa hallway may nakatayong lalaki, si Rafael. Mas matanda siya, ang kanyang buhok ay may kulay abo na, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay may mga kulubot sa paligid, ang kanyang mukha ay pagod. Maria, ang boses niya, ay nauutal parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat sa pagpunta, mahal pa rin kita. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking hindi ako ipinagtanggol. Ang sakit ay hindi na kasing tindi noon, ngunit naroon pa rin isang mapurol na kirot sa aking dibdib. Alam ko, sabi ko, ang boses ko ay mahinahon. Pero hindi na sapat yon, Rafael. Kailangan kong magpatuloy. Lumakad ako palayo. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. Ingatan mo ang sarili mo, sabi ko. At lumabas ako ng ospital, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa aking mukha. Huminga ako ng malalim, ang unang malalim na hininga sa loob ng maraming taon. 3 araw ang lumipas. Nakaupo ako sa aking opisina, tinitingnan ang mga spreadsheet sa aking screen nang mag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula sa isang numero na hindi ko kilala. Ipinaalam namin sa iyo na si Doña Consuelo Oleti ay pumanaw na kaninang umaga. Mapayapa ang kanyang pagpanaw. Tumigil ako. Tiningnan ko ang mensahe, ang mga salita ay parang lumulutang sa harap ko. Ang babaeng nagpahirap sa akin wala na. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam ako ng isang kakaibang katahimikan, parang isang kabanata na sa wakas ay natapos na. Hindi ako dumalo sa libing. Hindi ko nakita si Rafael or si Diego o ang iba pang mga Oleti. Ngunit nagpadala ako ng isang bagay. Isang puting corna NG, mga bulaklak, simple, elegant. At sa laso isang maikling mensahe, patawad, at paalam. Nang hapong yon, tumayo ako sa harap ng bintana ng aking kondo. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap sa di kalayuan. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga gusali. Ang aking bagong tahanan, ang aking bagong buhay. Hinawakan ko ang card na nakaipit sa aking mesa
Ang misteryosong mensahe na natanggap ko ilang araw na ang nakalipas. Congratulations, Maria. You deserve this. Sino kaya ang nagpadala nito? Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko na kailangan pang malaman. Ang nakaraan ay nakalipas na. Ang hinaharap ay nasa harap ko. Bumulong ako, ang aking hininga ay naglalabas sa salamin. Tapos na, tunay na tapos na. 1 taon na ang nakalipas. 12 buwan mula nang tumayo ako sa harap ng bintana ng aking kondo, hinahabol ang aking hininga at bumulong ng mga salitang, tapos na, tunay na tapos na. At nang gayon nakatayo. Ako sa likod ng entablado, hawak ang aking mga tala, nakikinig sa huni ng daan-daang tao sa kabilang panig ng kurtina. Ang bulwagan ay puno mga kababaihan sa iba't ibang edad, mga kabataang babaeng may pangarap, mga ina na pagod na sa pakikipaglaban. At ako si Maria Leticia Villanueva Oleti, ang babaeng minsang tumakas mula sa Tokyo patungong Seoul na walang dala kundi ang kanyang dangal na katayo rito bilang pangunahing tagapagsalita. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi na ako natatakot. Hindi na. Ladies and gentlemen, sabi ng host, ang boses ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ipakilala ko sa inyo ang isang babaeng nagpatunay na ang kabaitan ay hindi kahinaan. Isang babaeng nagtindig mula sa pagkakalimot, mula sa paghamak, mula sa pagsasabing tama na. Ang aming panauhing pandangal, si Maria Leticia Villanueva. Pumalakpak ang mga tao. Ang tunog ay parang alon paparating sa akin, bumabalot sa akin. Itinulak ko ang kurtina at humakbang ako sa liwanag. Ang entablado ay maliwanag, halos nakakabulag. Ngunit nakita ko sila, ang mga mukha sa harap ko, ang mga matang may pag-asa, ang mga pusong naghahanap ng sagot. Nakita ko ang aking sarili sa kanila. Ang babaeng minsang umiyak sa banyo ng hotel sa Tokyo, hawak ang kanyang telepono, nagtataka kung saan siya nagkulang. Tumayo ako sa harap ng microphone, ang aking mga kamay ay nakapatong sa podium. Ang aking puting vest, binili ko ito noong nakaraang linggo. Isang simbolo ng simula ng malinis na pahina ay komportable sa aking balikat. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ko, ang aking boses ay malinaw, matatag. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa galit o sa pagpaparusa sa mga nanakit sa akin. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa sarili. Tungkol sa pagkilala sa halaga mo. Tungkol sa pagsasabi ng tama na kapag sapat na. Tumigil ako, hinayaan kong lumutang ang mga salita sa hangin. Maraming mga mata ang nakatingin sa akin, ang ilan ay may luha na, ang ilan ay may ngiti. 5 taon akong naging mabuting asawa. 5 taon akong nagtiis. Inalagaan ko ang pamilyang hindi ako tinanggap. Binigyan ko ng pagkain ang mga taong handa akong lunurin. At nang ako'y tumanggi ng tuluyan, nang sabihin kong hindi na, doon ko natagpuan ang aking sarili. Ang aking mega mata ay naglakbay sa paligid ng bulwagan. Nakita ko ang isang babaeng nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita ko ang isang matandang babae na nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko ang aking ina, si Doña Elena, nakaupo sa harap, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Patuloy ko. Ito ay pagkilala na ikaw ay karapat-dapat, na ang iyong mga pangarap ay mahalaga, na ang iyong pagod, ang iyong sakripisyo, ang iyong pagmamahal, lahat ng ito ay may halaga. At kapag sinimulan mong paniwalaan yon, walang sino man ang makakapagpabago sa iyo. Ang iyong mga palakpakan ay dumating muli, mas malakas, mas matagal. Tumayo ang mga tao, luhaan ang marami, ngunit ako ay ngumiti. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kapayapaan. Pagkatapos ng talumpati, ang mga tao ay lumapit sa akin. Ang ilan ay nagpasalamat. Ang ilan ay nagkwento ng kanilang sariling mga laban. Ang ilan ay yumakap sa akin ng mahigpit na parang ako ay isang kapatid na natagpuan nila sa wakas. Ngunit may isang lalaki na nakatayo sa gilid, hindi lumalapit. Nakasuot siya ng asul na damit at ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may ngiti. Pamilyar siya, masyadong pamilyar. Nang lumit ang mga tao, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, may tiwala. Maria, congratulations, you were amazing up there. Tumigil ako. Ang boses iyon ay boses na nakilala ko. Isang boses mula sa nakaraan, mula sa isang buhay bago ang mga Oleti, bago ang lahat. Marco Polanco, ang aking mga mata ay lumaki. Gumiti siya, ang parehong ngiti na lagi kong nakikita sa opisina noon sa mga panahong hindi ko alam na may taong nakatingin sa akin.
Oo, ako nga. Si Marco de la Cruz, ang aking kasamahan sa unang trabaho ko. Ang lalaking laging nagdadala ng kape sa akin tuwing umaga. Ang lalaking nagtuturo sa akin ng mga shortcut sa Excel. Ang lalaking nandyan noong ako ay bago pa lamang sa mundo ng corporate. Matagal na panahon, sabi ko ang aking boses ay may halong pagtataka. Ilang taon na, hindi na kita nakita. 6 na taon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo sa akin. Mula nang umalis ka sa kumpanya, mula nang ikasal ka, tumango ako. Ang alaala ay bumalik ang araw na nagpaalam ako sa kanya, ang araw na sinabi kong ikakasal na ako kay Rafael. Ang kanyang mukha noong sandaling iyon, may sakit sa kanyang mga mata, ngunit ngumiti siya at sinabing, sana maging masaya ka, Maria. Marco, sabi ko, ang aking boses ay may pag-aalinlangan. Ikaw ba ang nagpadala ng sulat? Tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ay tumango siya mabagal tiyak. Oh, ako yon. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang sulat, ang misteryosong mensahe na natanggap ko ilang buwan na ang nakalipas, ang mga salitang, "Congratulations, Maria, you deserve this," ay mula sa kanya, mula sa lalaking nakatayo sa harap ko. Bakit, tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. Bakit mo iyon ginawa? Lumapit siya isang hakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tapat, walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako sa iyo mula pa noong una, Maria. Nakita kong hindi ka dapat magdusa sa pamilyang iyon. Nakita kong ikaw ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. At noong nalaman kong niloko ka nila, noong nabalitaan ko ang lahat, alam kong kailangan mong malaman na may taong naniniwala sa iyo, na hindi ka nag-iisa. Tumigil siya, ang kanyang boses ay lumambot. At totoo naman, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan mo kung gaano kakalayo. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan. Sa loob ng 1 taon, iniisip ko kung sino ang nagpadala ng sulat. Iniisip ko kung bakit. At ngayon narito ang sagot, nakatayo sa harap ko, nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Marco, bulong ko. Halika't, sabi niya, ang kanyang kamay ay nakaabot sa akin. Tara, magkape tayo. Marami tayong dapat pag-usapan. Tumingin ako sa kanyang kamay. Ang kanyang palad ay bukas, nag-aanyaya. Hindi tulad ng iba, hindi humihingi, hindi nag-uutos. Nag-aalok lamang. At sa sandaling iyon naramdaman ko ito, isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Isang pag-init sa aking dibdib, isang pag-asa na tila matagal nang natutulog. Gumiti ako at kinuha ko ang kanyang kamay. Ang coffee shop ay tahimik, ang mga ilaw ay malambot, ang amoy ng kape ay bumabalot sa amin. Umupo kami sa tabi ng bintana, ang mga tao sa labas ay nagmamadali, ngunit kami ay tila nasa sariling mundo. Kaya't, sabi ni Marco, hinihigop ang kanyang kape. Paano mo nagawa? Paano ka nakaligtas sa lahat ng iyon? Tumawa ako ng mahina. Hindi ko alam kung nakaligtas ang tamang salita. Mas parang natuto akong lumangoy habang nalulunod. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Pero lumangoy ka, at narito ka na. Onem, sabi ko, ang aking mga daliri ay humahaplos sa gilid ng tasa. Narito na ako. Tumahimik kami. Ang katahimikan ay hindi awkward, ito ay komportable, parang dalawang matandang kaibigan na muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Marco, sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin noong una? Bakit hindi mo sinabi na may nararamdaman ka? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Dahil hindi ako sigurado kung handa ka na, at hindi ko nais na maging isa pang tao na magdadagdag ng pressure sa iyo. Kailangan mong mahanap ang iyong sarili mo na, Maria. Kailangan mong tumayo sa iyong sariling mga paa. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin, hindi bilang isang paliwanag, kundi bilang isang pag-unawa. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya humihingi. Naghintay siya sa akin. Maraming salamat, sabi ko, ang aking boses ay may emotion. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero ang sulat na iyon, sa mga panahong iyon, noong ako ay nagdududa pa, noong ako ay nagtatanong kung tama ba ang aking ginawa, binasa ko ito ng paulit-ulit. Ito ang nagpaalala sa akin na may taong naniniwala sa akin. Gumiti siya, ang kanyang mga mata ay lumambot. At patuloy akong naniniwala sa iyo, Maria, hanggang ngayon. Ang aking puso ay tumibok. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ito, ang kilig, ang pag-asa, ang posibilidad ng isang bagong simula. Marco, sabi ko, ang aking boses ay tahimik.
Hindi ako sigurado kung handa na ako. Hindi ako sigurado kung alam ko pa kung paano. Itigil mo yan, sabi niya, ang kanyang kamay ay humaplos sa aking kamay sa mesa. Hindi kita hinihiling na maging handa. Hindi kita hinihiling na magmadali. Nais ko lamang na malaman mo na narito ako, na handa akong maghintay, na handa akong maging kaibigan mo kung iyon ang kailangan mo. At kung sakaling dumating ang panahon, na handa ka na nandito lang ako. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit ang mga ito ay tumagos sa akin. Sa loob ng 5 taon, hinintay kong may magmahal sa akin ng walang kondisyon. Hinintay kong may tumingin sa akin nang hindi ako ginagamit. At ngayon narito ang lalaking ito, ang lalaking naghintay sa akin mula pa noong una na nagsasabing handa siyang maghintay muli. Gumiti ako, ang aking mga mata ay may luha. Salamat Marco, salamat sa paghihintay. At sa sandaling iyon naramdaman ko ito, ang isang maliit na pag-asa, isang maliit na liwanag sa aking dibdib. Hindi ito ang pag-ibig na minsan kong naramdaman para kay Rafael, ang pag-ibig na bulag, ang pag-ibig na nagbigay ng lahat ng walang natanggap. Ito ay ibang uri ng pag-ibig. Ay isang pag-ibig na may kamalayan. Isang pag-ibig na may pagpipilian. Nong gabing iyon, tumayo ako sa harap ng bintana ng aking kondo. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap sa di kalayuan. Ang aking tasa ng tsa ay mainit sa aking mga kamay, ang singaw ay umaakyat sa malamig na hangin. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang singsing sa aking daliri, hindi na ang singsing na ibinigay sa akin ni Rafael. Bago ito, isang simpleng pilak na singsing na binili ko para sa aking sarili noong unang buwan ng aking kalayaan. Isang simbolo ng aking pangako sa aking sarili. Hinawakan ko ito, pinaikot ito sa aking daliri, at ngumiti ako. Kaya ko pa palang magmahal. Bulong ko sa sarili, ang aking hininga ay naglalabas sa salamin. Kaya ko pa palang magtiwala. Ang mga salita ay tila banyaga sa una, ngunit habang sinasabi ko ang mga ito, naramdaman kong totoo ang mga ito. Hindi ako natatakot. Hindi ako nag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buo ako. Tumingin ako sa labas sa mga ilaw ng lungsod, sa mga taong nagmamadali sa kanilang mga buhay. At naalala ko ang lahat, ang babaeng umiyak sa banyo ng hotel sa Tokyo. Ang babaeng naglakad palayo sa ospital, na may malamig na hangin sa kanyang muka. Ang babaeng tumayo sa entablado at nagsalita sa harap ng daan-daang tao. Ang lahat ng mga babaeng iyon, sila ay ako, at ako ay sila. Ang kabutihan ay hindi kahinaan. Bulong ko, ang aking mga salita ay tahimik ngunit matatag. Ang kabutihan ay lakas. At ang pagmamahal sa sarili, iyon ang pinakamahalagang uri ng pagmamahal. Tumingin ako sa aking singsing, ang pilak na singsing na binili ko para sa aking sarili. Hindi ito mamahalin. Hindi ito kumikinang. Ngunit ito ay akin. Aking pinili, aking binili, aking isinusuot. Ito ang simulad. Bulong ko, ang aking mga labi ay gumagalaw sa salamin, ang totoong simula. At sa likod ko sa aking mesa, ang telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Marco. Nakauwi ka na ba ng ligtas? Sana ay magkaroon ka ng magandang gabi. Naisip kita. Gumiti ako. Hindi ko sinagot kaagad. Sa halip, tumingin ako sa labas sa mga ilaw, sa mga posibilidad. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako natatakot sa hinaharap. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay kwento ng lahat ng mga babaeng tinakot, ginamit at minamaliit. Ito ay kwento ng pagbangon, ng pagtindig, ang pagmamahal sa sarili, at higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. At habang ako ay nakatayo doon, hinahawakan ng aking singsing, ang aking bagong singsing, ang aking sariling singsing. Alam kong ang pinakamagandang bahagi ng aking kwento ay hindi pa dumarating. Minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng mahabang paglalakbay ni Maria. Nang iniwan natin siya sa kanyang balkonahe, hawak ang pilak na singsing na kanyang sariling pinili. May ngiti sa kanyang mga labi at mensahe mula kay Marco sa kanyang telepono. May pakiramdam akong kumpleto, na parang isang mabigat na kargamento ang nailapag na. Ang katahimikan ng gabing iyon sa Makati ay hindi katahimikan ng pag-iisa. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. At sa kapayapaang iyon, narinig ko ang tinig ng aking sariling puso bilang tagapagkwento. Salamat sa inyong lahat na nagtiyaga, nakinig at nakiramay sa bawat luha at bawat tagumpay ni Maria. Habang isinusulat ko ang mga huling kabanata, hindi ko maiwasang balikan ang eksena sa banyo ng hotel sa Tokyo.
Ang babaeng nanginginig sa malamig na sahig nakatingin sa salamin na puno ng luha, hawak ang teleponong walang taong matatawagan. Doon ko naunawa na ang pinakamalupit na anyo ng pagkabihag ay hindi ang mga rehas na bakal, kundi ang tahimik na pagtitiis sa isang bahay na dapat sana ay kanlungan. Si Maria ay isang tauhang likha lamang, ngunit sa kanyang pag-iyak, narinig ko ang daing ng libu-libong kababaihan. Na totoo mga babaeng nagtitiis dahil natatakot silang mawala ang isang bagay na hindi naman talaga sa kanila kailanman. May isang bagay na nais kong ibahagi sa inyo, isang obserbasyon na aking natutunan mula sa kwentong ito. Pansinin ninyo kung paano ginamit ni Doña Consuelo ang salitang pamilya sa bawat pagkakataon, parang isang susi na pumapasok sa pinto ng konsensya ni Maria. Sa totoong buhay ang mga taong may masamang hangarin ay hindi sumisigaw ng kanilang intensyon. Sila ay bumubulong ng mga salitang gusto nating marinig. Ang pinakamapanganib na anyo ng pagmamanipula ay ang pagpaparamdam sa iyo na ikaw ang may kasalanan sa iyong sariling pagtatanggol. Kaya't kung meron mang isang bagay na nais kong dalhin ninyo mula sa kwentong ito ang pagmamahal sa sarili, ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pinakaunang hakbang sa pagmamahal ng tama. Hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili upang panatilihing mainit ang iba. Ngayon nais kong itanong sa inyo mga kaibigan. Habang pinakikinggan ninyo ito, saan kayo naroroon? Naglalakbay ba kayo pauwi mula sa trabaho? Nakikinig habang nakasakay sa jeep o bus? Nasa kusina ba kayo naghahanda ng hapunan habang ang mga bata ay natutulog? O baka kayo ay nasa isang sulok ng inyong silid nag-iisa? May iniisip na desisyon na matagal nang naghihintay sa inyong puso. Nais kong malaman kung kayo ang nasa sitwasyon ni Maria. Kaya ba ninyong gawin ang kanyang ginawa? O may isang bahagi ba sa inyo na natatakot na baka nga naman tama ang mali? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa komento. Dito sa ating munting komunidad, may laging nakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang episode na ito sa mga kaibigan ninyong maaaring nangangailangan ng lakas ng loob na ito. Sa huli nais ko kayong iwan ng ganitong pagpapala. Naway mahanap ninyo ang inyong sariling pilak na singsing, ang simbolo ng inyong pangako sa inyong sarili. Naway hindi kayo matakot na magsimula muli, sapagkat ang pagtatapos ng isang kabanata ay hindi katapusan ng kwento. Ang bawat pagliko ng pahina ay isang bagong simula. Ingatan ninyo ang inyong mga puso at tandaan ang kabutihan ay lakas, at ang pagmamahal sa sarili ay ang pinakamagandang kwento na maaari ninyong isulat para sa inyong sarili. Paalam at naway maging magaan ang inyong mga dinadala. Kwento, ang singsing na aking pinili. Ang kwentong ito ay isinulat bilang inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng buhay. Inialay sa lahat ng mga taong dumaranas o nakaranas ng katulad na pagsubok sa pag-asang, sila ay magiging matatag upang harapin ang kanilang kinabukasan at hanapin ang kanilang sariling kaligayahan. Paalala ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manghusga o umatake kaninuman. Ito ay nilikha para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang kwentong ito ay isang natatanging likha na binigyang buhay, inedit at sinuri ng aming koponan. Ang karapatang ari nito ay pag-aari ng aming channel. Mangyaring huwag kopyahin o i-re-upload.